Sa kaharian ng Grand Reich, sa loob ng palasyo ng hari, mayroong isang matagal ng kaugalian, na kung saan ay ang pagkuha ng isang royal tutor upang turuan ang mga prinsipe bilang paghahanda para sa trono. Ang mga napiling maging tutor ay pawang mga elite, makikinang na talento na hinahangad sa buong kaharian. Ang tagapagturo na ipinagkatiwala ng hari ay nagngangalang Haina. Ang hari ay may 6 na anak, kabilang ang isang prinsesa at 5 prinsipe. Bagamat napagdesisyonan na ang kahalili sa trono ay ang panganay na anak, ang mga hindi inaasahang kasawian ay maaaring mangyari sa hinaharap. Kaya naman, gusto ng hari na turuan ni Haina ang mga nakababatang kapatid, paunlarin sila at ihanda silang maging handang magmana sakaling may mangyari. Dumating sa kabisera ang karwahe na lulan ng royal tutor. Bumaba si Haina na puno ng presensya at pagmamalaki. Tila may napili ang hari na mapagkakatiwalaan, ngunit hindi ito lubos na pinaniwalaan ng 2 gwardya ng gate dahil sa kanyang tangkad. Kahit sinubukan ni Haina na magpakilala, akala pa rin nila ay anak siya ng royal tutor. Buti na lang at nagpakita ang reyna. Kung hindi, sino ang nakakaalam kung gaano katagal na ang 2 gwardya ay patuloy na tinatapik ang kanyang ulo. Pagkatapos noon, saglit niyang ipinakilala si Haina sa mga prinsipe. Hindi niya maintindihan kung bakit sumuko kaagad ang mga naunang tagapagturo. Kahit na nakita niyang masunurin ang mga prinsipe, masunurin man sila or magulo, determinado si Haina na tapusin ang tungkuling ito. Pagkatapos ay dinala niya siya sa silid ng prinsipe. Nang bumukas ang pinto ay pumasok siya sa loob at nagpakilala sa kanila. Ang mga prinsipe ay nagpakita sa harap niya ng perpekto, na parang lumabas sa isang pagpipinta. Ang isa sa kanila ay naglahad ng kanyang kamay bilang pagbati at nagsalita ng napakagalang, ngunit ang pagiging magalang na iyon ay tumagal lamang ng 2 pangungusap. Ang prinsipe na iyon ay agad na nagbago ng kanyang saloobin, nagsasalita ng mayabang, hindi mapagpakumbaba, at hindi kinikilala si Haina. Ang kanyang pangalan ay Lionheart, ang ika-4 na prinsipe ng kaharian. Gwapo sa labas, ngunit sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, napuno siya ng kayabangan at pagmamataas na kasing taas ng Mount Pinatubo. Binigyan siya ni Haina ng palayaw na Arrogant Everest Prince. Habang nagsasalita yung isa, biglang sumugod yung isa pang prinsipe, binuhat si Haina, at pinaglaruan. Ang pangalan ng isang ito ay Licht, ang ika-5 prinsipe. Hindi akalain ni Haina na ang isang miyembro ng maharlikang pamilya ay maaaring maging mapaglaro kaya tinawag niya itong Playboy Prince. Nang makita ito, lumapit ang ika-3 prinsipe upang itama ang kanyang nakababatang kapatid at humingi ng tawad sa tagapagturo. Ang kanyang pangalan ay Bruno. Nagtanong siya tungkol sa edukasyon at background ni Haina. Ngunit nang matanggap ang sagot na si Haina ay hindi kailanman dumaan sa anumang formal na pag-aaral, agad siyang nagbago sa isang malamig na saloobin, isang maalam na prinsipe. Ang huli ay ipinakilala niya, na nagngangalang Kay, ang pangalawang prinsipe, na tila medyo nakakatakot habang sinalubong si Haina ng nakakasilaw na tingin, pagkatapos ay tahimik na naglakad palayo ng walang salita. Well, at least tapos na ang pagpapakilala. Agad na lumipat si Haina sa pangunahing issue. Gusto niyang makapanayam ang mga prinsipe. Ang pakikipanayam sa bawat isa ay makakatulong sa kanya na maunawaan ang kanilang kaalaman upang makapag-ayos siya ng mga aralin. Ngunit agad itong tinutulan ng ika-4 na prinsipe dahil kinasusuklaman niya ang mga tutor, na sinasabing si Haina ay magiging katulad ng mga dati na malapit ng huminto. Sumang-ayon din si Bruno dahil naniniwala siyang hindi siya kayang turuan ng isang tutor na walang formal na pag-aaral. Sinundan ni Licht ang karamihan habang hindi nagpahayag ng opinyon si Kay. Ngayon ay naintindihan na rin ni Haina kung bakit maagang nag-quit ang mga naunang tutor. Ininsulto sila ng mga prinsipe bago sila itinapon. Pero ano, wala siyang pakialam. Ang gustong malaman ni Haina ay kung sino ang unang i-interviewin. Ipinagkatiwala sa kanya ang responsibilidad na turuan sila. Kaya hindi isang opsyon ang paghinto sa kalagitnaan. Ang ika-4 na prinsipe ay hindi pa rin sumuko, na nagnanais na hikayatin ang kanyang mga kapatid na kumbinsihin ang hari na paalisin si Haina, ngunit binuhusan siya ng malamig na tubig ni Licht, na siyang unang tumanggap ng panayam. Ayaw ding makipagtalo ni Bruno, pero gusto niyang makita kung anong klaseng tutor ang espesyal na inimbitahan ng kanilang ama. Pagkatapos noon, lumapit din si Prince Kay kay Haina, bumubulong ng mga salitang hindi malinaw, pero parang sinasabi niya kay Haina na umalis, tapos tahimik na naglakad palayo.
Umalis silang tatlo, si Lionheart lang ang naiwan kay Hyena. Sa huli, kinaladkad siya ni Hyena pabalik sa kanyang silid at doon mismo siya in-interview. Ang ikaapat na prinsipe, si Lionheart, 15 taong gulang, ang pinakagwapong binata sa kontinente na may palayaw na lili ng Grand Reich. Ang kanyang karakter ay inilarawan sa mga dokumento na natagpuan ni Hyena bilang mapagpakumbaba at mabait. Ngunit ang katotohanan ay siya ay isang arrogant Everest Prince. Ang layunin ng panayam na ito ay kapwa upang matuto ng higit patungkol sa kanyang pagkatao at upang suriin ang kanyang kakayahan sa pag-aaral. Ngunit ang kahirapan ay nasa kung paano siya maipasa sa pagsusulit. Nang tanungin ni Hyena si Lionheart kung bakit galit siya sa mga guro, sinabi lang ng binata na galit siya sa kanila tulad ng mga carrot at bell pepper. Biglang kinaladkad ang mga guro sa kategorya ng pagkain. Matapos ang isang round ng pagtatanong, sa wakas ay natuklasan ni Hyena ang bahagi ng dahilan. Walang tutor ang tunay na nagbigay pansin sa kanya. Hanggang ngayon, iniisip lang nila ang mood ng hari. At higit sa lahat, ayaw niyang mag-aral habang pinipilit siya ng mga tutor na mag-aral, kaya parang mga kaaway ang mga tutor. Sa makatuwid, ang tanging natutunan niya mula sa mga tutor ay ang pagtakbo. Minsan tumatakbo sa paglalakad, minsan sa kabayo. Salamat sa hindi mabilang na pagtakas, nanalo siya ng maraming trepeo, lalo na sa athletics. Sa sitwasyong ito, naisip ni Hyena kung ang pagbibigay sa kanya ng pagsubok ay magpapatakbo lamang sa kanya. At eksakto tulad ng hinulaan, sa sandaling pinakita ni Hyena ang mga tanong sa pagsusulit, itinaas ni Lionheart ang kanyang pantalon at tumakbo. Pero ang mas nakakapagtaka ay nakakasabay si Hyena sa bilis niya. Kahit nakaharang ang main door, nandoon pa rin ang bintana. Sinubukan ni Lionheart na tumakas dito, ngunit hindi sinasadyang nahulog ang kanyang talaarawan. Mabilis itong kinuha ni Hyena at gumapang sa ilalim ng isang upuan para basahin. Matapos basahin ang ilang linya, napagtanto ni Hyena na ang talaarawan ay ganap na negatibo. Kahit na ang mga walang kabuluhang bagay ay naging sanhi ng pagbagsak ni Lionheart sa kawalan ng pag-asa at pagkabigo. Nang gumapang palabas si Hyena at tinanong siya tungkol dito, itinanggi ito ni Lionheart, na sinasabing ito ay diary ni Lick, kaya ibinalik ito ni Hyena sa kanya. Sa sandaling iyon, sa wakas ay inamin ni Lionheart na kanya ito. Gamit ang kahinaang ito, agad itong ginamit ni Hyena para pilitin siyang kumuha ng pagsusulit. Sa huli, atubiling ngunit seryosong tinapos ito ni Lionheart at pinunan ang lahat ng sagot. Matapos matanggap ang mga resulta, sinabi ni Hyena kay Lionheart na makipagkita sa kanya sa 4:00 para sa kanilang unang aralin, pagkatapos ay lumabas ng silid. Nababalisa pa rin si Lionheart, nag-iisip kung paano hihilingin sa kanyang ama na paalisin si Hyena, nang biglang narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Akala niya ay bumalik si Hyena para makiusap na dumalo siya ng 4:00, pero isa pala itong kasambahay na nagdadala ng mga pastry. Si Hyena ang nagayos na ihatid sila bilang reward sa kanya. Kaya, sumuko si Lionheart sa pagsasabi sa hari, ngunit hindi pa rin tinanggap ang tagapagturo na ito. Ngayon naman ang susunod na prinsipe, ang matalinong prinsipe Bruno. Ang ikatlong prinsipe, si Bruno, 16 na taong gulang, ay mula pagkabata ay pinuri bilang isang kahangahangang may pambihirang kaalaman. Nagawa niyang mag-lecture sa maraming larangan at itinuring na isang promising young scholar. Ito ang mga detalyeng nakalap ni Hyena. Pagpasok sa kanyang silid, medyo nagulat si Hyena nang makitang puno ito ng maraming klase ng libro. Ngunit ang mahalagang bagay ay kung paano siya kukuha ng pagsusulit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkapresente pa lang ni Hyena ay tinanggap ito ni Bruno at agad na natapos sa isang iglap. Hindi lang iyon, gusto rin niyang subukan ang sariling kaalaman at kakayahan ni Hyena. Hanggang ngayon, ang bawat tutor ay mas mababa kay Bruno. Kung hindi mapapatunayan ni Hyena ang kanyang sarili, aalisin siya. Nag-isip ng mabuti si Hyena. Ang pagtanggap sa hamon ay hindi magandang ideya, ngunit biglang nagkomento si Bruno na hindi niya inaasahan na napakaliit ng isang royal tutor. Sa tuwing maririnig ni Hyena ang salitang maliit, nasasaktan siya. Tinanggap niya agad ang pagsusulit. Ang unang hamon na iminungkahi ni Bruno ay isang laro ng chess. Mula sa isang chess match ay makikita ang maraming bagay tungkol sa isang kalaban. Si Bruno, sa kanyang 100% na rate ng panalo, ay lubos na kumpiyansa. Pero sa ilang simpleng move lang, na-checkmate siya ni Hyena.
Naiwang tulala si Bruno, hindi makapaniwala. Nagpatuloy siya sa mental arithmetic, muli, natalo siya. Lumipat sa musika, maaaring palitan ni Haina ang isang buong orkestra. Sa mga baraha, muli siyang natalo. Napailing si Bruno at halos hindi makapaniwala. Sa wakas, inilabas niya ang pinakapinagtitiwalaan niya, kaalaman. Isang daang mahihirap na tanong mula sa maraming iba't ibang larangan, random na nakasulat sa 5 wika. Ngunit bago pa niya matapos ang pagpapaliwanag, naibigay na ni Haina ang mga sagot, pati na ang pagwawasto ng mga pagkakamali sa spelling. Ang resulta ay nagtulak kay Bruno sa kawalan ng pag-asa. Mula pagkabata, ibinaon na niya ang kanyang sarili sa pag-aaral upang maging kakaiba. At ngayon siya ay natalo ng isang henyo, iniwan siyang nalilito. Sa sandaling iyon, napansin ni Haina ang research paper ni Bruno at hiniling na basahin ito. Matapos itong basahin, kinilala niya ito at nagbigay pa ng payo para pagbutihin ito. Nang makita ang kanyang pagsusumikap na nauunawaan at nakilala, kahit na nakatanggap ng mga nakabubuo na mungkahi, si Bruno ay nasa sabik, bumagsak sa lupa, at tinawag si Haina na master na puno ng paghanga. Simula ngayon, si Haina na ang taong iginagalang niya. Ang pagnanais pala ni Bruno na subukan siya ay makahanap lamang ng mas mabuting makapagtuturo sa kanya nang hindi niya alam. Ngunit ang buong bagay tungkol sa pagtawag sa kanya ng master ay medyo kakaiba. Tumanggi si Haina, ngunit matigas ang ulo ni Bruno na tawagin siya ng ganoon. Sa kabutihang palad, sa sandaling iyon, biglang nagtanong si Lick kung natapos na ba ni Haina ang mga panayam at pagkatapos ay halos binuhat siya. Kung hindi pa nagpakita si Lick, hindi malalaman ni Haina kung paano makakatakas at natapos silang dalawa. Sumunod ay si Prince Lick. Ayon sa investigative information, si Lick ang ika-5 prinsipe, 14 na taong gulang, isang gwapong binata na may masayahing personalidad, malapit sa mga maharlika mula sa ibang bansa. Madalas siyang lumusot sa bayan at namumukod tangi sa mga tao, lalo na sa mga babae. Siya ay matatawag na sobrang extrovert. Sa wakas, nakarating na sila sa kwarto niya. Medyo natigilan si Haina sa pagkakabuhat niya ng patiwarik ng ganoon. Binuksan ni Lick ang pinto at ipinakilala si Haina sa lahat. Mga girlfriend niya pala sila, ngunit ang mapagkamalang bata ay hindi palaging isang masamang bagay. Nang sabihin ni Lick na mayroong isang maliit na royal tutor, ang mga babaeng ito ay sabik na makilala si Haina, ngunit saglit lang, dahil kailangan pa ni Haina na makapanayam si Lick. Kahit medyo nag-aatubili, umalis sila para bigyan ng privacy ang dalawa. Kung tutuusin, hindi lang si Haina, si Lick ay may mga personal din na itatanong. Naisip ni Haina na ito ay tungkol sa pag-aaral or sa kanyang background. Pero ang ikina-curious ni Lick ay ang mga parte ng katawan ni Haina. Ang pagiging mausisa at minsan lang masampal sa mukha ay mapalad. Pagkatapos noon, binigyan siya ni Haina ng pagsusulit, ngunit si Lick ay hindi nag-concentrate at patuloy na nagdaldal ng kalokohan. Pinaalalahanan siya ni Haina na mag-focus ng seryoso, ngunit matagal na rin namang natapos si Lick. Pagkatapos, nang malapit nang makapanayam ni Haina ang huling prinsipe, tinawag siya ni Lick upang magtanong. Kung ito ay ang parehong uri ng tanong tulad ng dati, si Haina ay tatanggi. Pero ang tanong ni Lick, sino ba talaga si Haina? Ang iba pang mga tutor ay sikat na may mga dakilang titulo, ngunit si Haina lamang ay lubhang misteryoso sa mga tuntunin ng impormasyon. Sa sandaling iyon, ang titig ni Lick ay naging hindi kapani-paniwalang matalim at mausisa. Ngunit sa sumunod na segundo, bumalik siya sa dati niyang mapaglarong kilos. Ang mga nobya ni Lick ay pumuslit sa kanilang mga ulo upang itanong kung tapos na ang panayam. Nang makita nilang mukhang tensyonado ang dalawa, sinabihan silang seryosong bagay lang ang kanilang pinag-uusapan, kaya walang dapat ikabahala. Inayos ni Haina na makipagkita kay Lick sa malaking bulwagan sa 4:00, pagkatapos ay umalis. Matapos makalayo si Haina, binuksan muli ni Lick ang pinto para manood, at naging maingat si Haina dahil naging kampante siya sa kanya. 3 prinsipe ang natapos, ngayon ang pangalawang prinsipe na lang na si Kay ang natira. 17 taong gulang, isang tahimik na tao na bihirang magpakita sa mga pulutong. Matapos ang isang panahon ng pakikipaglaban sa akademya ng militar, siya ay sinuspinde, isang figure na nakilala sa isang mabangis na ugali. Matapos kumatok ng ilang sandali sa pinto nang walang sagot,
Nagtanong si Haina sa isang dumaang dalaga at nalaman niyang lumabas ang prinsipe at wala sa silid. Pagkatapos ay tinanong niya ito tungkol kay Prinsipe Kay, ngunit ang dalaga ay mukhang hindi gaanong nakakausap at walang alam. Mukhang totoo ang tsismis na siya ay isang nakakatakot na tao. Medyo delikado ang sitwasyon dahil 1 oras na lang ang natitira bago ang takdang oras at kailangan nilang mahanap agad si Prince Kay. Nagmamadaling hanapin siya, nakasalubong ni Haina ang aso ng palasyo na nagnakaw ng libro. Habang hinahabol niya ito ay may nakita siyang nakahandusay sa lupa. Sa pag-aakalang ito ay isang pinangyarihan ng krimen sa loob ng palasyo, ito pala ay si Prinsipe Kay na natutulog. Naalala ni Haina na kanina pa siya sinabihan ng prinsipe na umalis. Habang nag-iisip ay biglang nagising si Kay at binuhat si Haina. Napagkamalan pala niyang si Haina ang aso. Well, at least itinuring niya si Haina na bagong guro, at parang hindi niya kailangang maging masyadong maingat sa kanya. Mula sa paraan ng pagsasalita ni Kay, medyo naghinala si Haina sa impormasyon sa mga dokumentong iyon. Paglingon, nakita ni Haina si Kay na nanlilisik. Hindi naman sa sinasadya ni Kay na maging nakakatakot, pero ang kanyang titig ay palaging matalim. Siya ay tila nakakatakot, ngunit sa katotohanan, siya ay napakaamo. Ang sinabi na umalis, noong umagang iyon ay talagang ibig sabihin na gusto niya ng tulong, dahil mahina siyang magsalita. Mali ang pagkabasa ni Haina sa bibig niya. Habang kumukuha ng pagsusulit si Kay, may pumasok na batang babae. Siya ang pinakabatang prinsesa, na nagngangalang Adele. Nang magsalita si Kay tungkol sa kapatid niya, lumambot ang ekspresyon niya. Ipinagtapat niya kay Haina na mahal niya ito dahil sa mga tutor, si Haina ang unang kumausap sa kanya, at aasa siya kay Haina para sa pag-aaral niya at ng kanyang mga kapatid sa hinaharap. Matapos ibigay ang pagsusulit ay agad siyang nakatulog. Isang mature at magiliw na tao, ganap na naiiba sa mga alingawngaw. Sa halip na makinig sa naturang impormasyon, mas tama na madama ito para sa sarili. Nakatanggap din si Haina ng isang bagong aralin na kapaki-pakinabang para sa kanyang gawaing pagtuturo ng hari. Sa malaking bulwagan, natapos na ni Haina ang pagmamarka ng 4 na test paper na may natitira pang 10 minuto bago ang oras ng appointment. Iniisip niya kung dadating sila. Sa sandaling ito, si Lionheart ay nakaupo mag-isa sa isang swing, iniisip na kung walang darating, si Haina ay susuko. Biglang tumakbo si Bruno, nakita siya, at tinawag siyang mag-aral ng magkasama. Nagulat si Lionheart dahil noong una ay mahigpit na tinutulan ito ni Bruno, ngunit ngayon ay iginagalang niya ang bagong tagapagturo. Gayunpaman, sa pagpapalawak pa lamang ng kanyang pananaw, ganap na binago ni Bruno ang kanyang saloobin, na naging lubhang magalang kay Haina. Sa narinig niya ay lalong nairita si Lionheart kaya dali-dali siyang tumakbo, naiwan si Bruno. Sa 3 minutong natitira hanggang 4:00, dali-daling binuksan ni Bruno ang pinto at humingi ng paumanhin sa pagiging huli. Naniniwala siya na ang pagdating ng 10 minuto ng maaga upang maghanda ay lubhang kailangan. Sinabi sa kanya ni Haina na ang pagdating sa anumang oras ay mabuti, huwag lamang siyang tawaging master sa harap ng mga prinsipe, kung hindi, ito ay lubhang nakakahiya. Ang sumunod na dumating ay si Prince Licht. Itinulak niya ang pinto at tinawag ang pangalan ni Haina sa pamilyar na paraan, na ikinairita at naiinggit si Bruno hanggang sa galit. Habang si Haina ay natagpuan na normal ito dahil ang katayuan ng prinsipe ay mas mataas kaysa sa kanya, ang pagtugon sa kanya sa paraang iyon ay hindi isang problema. Gayunpaman, hindi ito dapat masyadong pamilyar. Kung paano haharapin ang guro ay sapat na para maingay na magtalo sina Bruno at Licht. 2 minuto ang natitira, dumating si Prinsipe Kay. Hindi pa rin siya pinansin ng dalawa pa at mas lalong nagtalo. Nang pumasok si Kay sa pagitan nila at umirap ng isang beses ay natahimik silang dalawa. Pagkatapos ay malakas niyang sinabi na pareho silang mabubuting lalaki, kaya nagkusa silang dalawa na humingi ng tawad. Siya pala ang tagapamagitan sa magkakapatid at gusto niyang maging malapit ang lahat sa isa't isa. Bagamat ang kanyang hitsura ay tila medyo nakakatakot, sa loob niya ay sobrang dalisay, na hindi nagawang pabulaanan ang mga nakababatang kapatid. Sa wakas, ang orasan ay umabot sa 4:00 at tanging ang ika-4 na prinsipe na si Lionheart ang hindi dumating. Iminungkahi ni Licht na mag-aral ng grupo ng walang Lionheart, ngunit dahil ito ang unang aralin ng grupo, walang dapat na nawawala. Kaya ipinagpaliban nila ito sa ibang araw.
Hindi nakatiis na sayangin ito ni Bruno kaya dali-dali siyang hinanap. Pagbukas pa lang niya ng pinto ay nakita niya si Lionheart na nagtatago sa likod nito. Sinabi ni Lionheart na dumating siya para lang makita ang kabiguan ni Hyena nang hindi dumating sina Kay at Lick. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, naging malapit na ang dalawa kay Hyena. Ang mga dahilan ay medyo kakaiba. Ang mga babaeng kaibigan ni Lick ay nagustuhan si Hyena, habang iniisip ni Kay na maliit, malambot, at cute ang bagong tutor. Ngayong dumating na ang apat, sinadya ni Hyena na simulan ang lesson. Nang makita ito, sinubukan ni Lionheart na tumakas, ngunit pinigilan siya ni Lick. Ang unang ginawa ni Hyena ay ibalik ang mga graded na pagsusulit. Una ay si Bruno na may perpektong score, pagkatapos ay si Kay na may 87 puntos, Lick na may 60 puntos, at panghuli si Lionheart na may 1 puntos na nagpagulat sa lahat. Hindi makapaniwala si Bruno, kaya hiniram niya ang test para tingnan ito. Siguro ang mga sagot ay napunan sa mga maling lugar. Hindi. Baka pagod na siya. Hindi. Marahil ito ay dahil sa kaunting oras. Hindi. Lahat sila ay may parehong dami ng oras. Sa katunayan, si Lionheart ang pinakamatagal. 1 puntos lang ang nakuha niya sa tamang pagsulat ng kanyang pangalan. Ito ay nagpatawa ng walang katapusan kay Lick. Pero kahit na hindi tumawa si Lick, hindi nakaimik ang lahat kay Lionheart. Buti na lang at naging considerate si Kay para ay comfort siya. Bagamat medyo mapurol ang kanyang ulo, at least maayos na ang kanyang mga paa. Pagkatapos ng maraming aliw, biglang sinabi ni Hyena na ang score ay nakakatakot, na ikinagalit at kinatampo ni Lionheart, na nagmadaling umalis. Sa bilis na iyon, wala nang makakapigil sa kanya. Ngunit ang mahalagang bagay ngayon ay kung bakit labis na kinasusuklaman ni Lionheart ang pag-aaral. Noon pa pala, ayaw niya hindi lang sa pag-aaral kundi pati na rin sa mga guro. Noon ang kanyang unang tagapagturo ay napakahigpit. Dahil hindi siya natututo ng kasing bilis ng kanyang mga kapatid, ang tutor na iyon ay nakatuon sa kanya, na lumikha ng isang kakilakilabot na presyon na nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ni Lionheart. Sa makatuwid, lumaki siya sa pagkapuot sa mga guro at nakita niya sila bilang mga kaaway. Matapos marinig ang kwentong ito, napagtanto ni Hyena na kailangan niyang kumilos kaagad upang mabago siya. Papatunayan niyang hindi siya ang kanyang kaaway. Pagkatapos ay naglakad si Hyena patungo sa bintana, nang walang sabi-sabi, binuksan ito ng malawak at tumalon palabas, kahit na ito ang ikatlong palapag. Napakakul ng eksena, pero nasira nito ang eksena sa pagsigaw sa kanya ni Bruno ng Master. Samantala, iniisip ni Lionheart na ang pagtakas lamang ang makapagpapagaan sa kanya. Kung iisipin, wala pang tutor ang nakahabol sa kanya. Maya-maya lang ay may narinig siyang tumatawag ng prince mula sa likuran. Paglingon niya ay natakot siya nang makita niya si Hyena na nakatayo doon na nakasakay sa isang kabayo. Dahil napakaikli pala ng mga paa ni Hyena para maabot ang mga stirrups, nakakahiya ang postura niya. Tinanong ni Hyena si Lionheart kung maaari niyang pigilan ang kabayo para makapag-usap sila. Ngunit ang pagsakay sa ganoong paraan ay nakakatakot. Sinong maglalakas loob na huminto? Walang ibang pagpipilian, tumalon si Hyena, niyakap si Lionheart, at nahulog ang dalawa sa isang palumpong. Iisipin ng isa na hinimatay si Lionheart sa takot. Pero kung tutuusin, nakangangalang siya sa pagtataka na may nakasakay sa kabayo sa unang pagkakataon na talagang nakahabol sa kanya. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagkaroon ng oras at pagkakataon si Hyena na ipaliwanag ang naunang bagay. Sa totoo lang, hindi niya sinadyang punahin si Lionheart, ngunit nais lamang niyang makipag-usap, maghanap ng angkop na paraan upang turuan ang bawat individual, at sabihin sa kanya na huwag panghinaan ng loob dahil sa pagsubok ngayon. Ang bawat tao'y may kanya-kanyang kahinaan, at tanging ang nakakakilala sa kanilang kahinaan ang maaaring maging mas malakas. Nang marinig ang mga salitang iyon, unti-unting binuksan ni Lionheart ang kanyang puso at tinanggap ang bagong tutor na ito. Ngunit ang isang mas mahalagang isyu ngayon ay kung paano makabalik. Medyo malayo ang daan, at kung lalakarin nila, maaaring tumagal ng ilang oras. Samantala, pabalik sa palasyo ng hari, ang lahat ay labis na nag-aalala dahil hindi nila mahanap ang tagapagturo at ang prinsipe. Si Bruno, naiinip, ay sinubukang maghanap ng mag-isa, ngunit pinigilan siya ng mga gwardya. Mabuti na lang at nahanap na ang dalawa bago mag-umaga.
Pagbalik sa palasyo, si Haina ay dinala ng isang katulong sa silid na inilaan para sa kanyang pahinga, isang silid na napakalaki para sa isang karaniwang tao. Malaki rin ang kama kaya nahihirapan siyang makatulog. At habang pagulong-gulong siya, gamulong-gulong siya sa siwang sa tabi ng kama. Kinaumagahan, dumating ang kasambahay upang gisingin siya at laking gulat niya nang hindi siya makita sa kama, ngunit natigil sa siwang sa buong gabi. Nang pumunta si Haina sa malaking bulwagan upang magsimulang magturo, nagulat siya nang makitang nakaupo na doon si Lionheart. Nais pala ni Lionheart na subukang tuparin ang mga pangako ng kahapon sa pamamagitan ng pag-aaral. Habang ginagawa niya ang kanyang mga ehersisyo, dumating ang 3 pang prinsipe, at gaya ng dati, maingay na nag-aaway sina Bruno at Lick. Mukhang magiging mahirap ang paparating na pagtuturo ni Haina. Ngayon, sa halip na mag-aral sa bahay, ang buong grupo ay magkakaroon ng praktikal na karanasan sa pamamagitan ng pagpunta sa kabisera upang malaman ang tungkol sa buhay ng mga karaniwang tao. Nang marinig ang tungkol sa pagpunta sa downtown, mukhang tuwang-tuwa si Lick. Gusto lang niyang lumabas at maglaro ng mabilis. Normal ang sitwasyon ng lungsod kamakailan, kaya magiging ligtas ang biyahe. Nang marinig iyon, tila napanatag sina Kay at Bruno. Ngunit gaya ng dati, nagmula kay Lionheart ang problema. Tumanggi siyang pumunta sa downtown, nagtatanong kung bakit kailangang maunawaan ng royalty ang buhay ng mga karaniwang tao. Kaya kumilos si Haina, sinabi sa kanya ang isang makasaysayang kwento mula sa 200 taon na ang nakakaraan tungkol sa isang prinsesa na hindi pinansin ang buhay ng mga tao at namuhay sa karangyan, na nagpagalit sa mga mamamayan kaya bumangon sila at inilagay siya sa guillotine. Nagkaroon pa ng isang ilustrasyon. Nang marinig iyon, si Lionheart ay natakot at pumayag na sumama hanggat hindi siya ilalagay sa guillotine. Pagkatapos noon, nagtakda si Haina ng appointment sa lahat ng nasa looban sa ganap na 10 o'clock. Dahil kailangang itago ang kanilang pagkakakilanlan, gusto niyang magbihis ang lahat para hindi makilala. Ngunit pagkatapos ng 10 o'clock, wala pa ring nagpakita. Kaya lang, unang nagpakita si Lick. Palibhasa'y pamilyar sa pagpunta sa downtown, ang mga damit na suot niya ay mukhang bagay na bagay. Pagkatapos nun, lumabas na yung 3. Buti na lang at nakasuot sila ng normal. Naisip ni Bruno na kailangan pa nilang takpan ang kanilang mga mukha. Sa kabutihang palad, nagkaroon ng karanasan si Lick na bigyan sila ng babala, kung hindi, ang 3 ay pupunta na may mga kaina-hinalang maskara. Nang makaalis na ang lahat ay lumabas ang kanilang lola na umiiyak at nagbibigay ng babala na para bang malayo ang kanilang pupuntahan. Pagkatapos maglakbay ng malayo, pinahinto ni Haina ang grupo sa isang random na eskinita, at mula roon ay maglalakad sila. Dahil first time nila sa downtown, hindi pa rin pamilyar ang lahat maliban kay Lick. Nagdala pa si Bruno ng mapa para tingnan ang mga direksyon. Ngayon si Haina ay magsisimulang magtalaga ng mga gawain para sa bawat tao. Lumingon siya at nakita niyang may binubulong si Lick kay Kay. Pagkatapos ay nagsimulang mamasyal ang buong grupo. Napakapit ng mahigpit si Bruno sa mapa, sinusubukang isaulo ito at ikumpara sa tanawin. Tinuya siya ni Lick bilang isang baguhan, pagkatapos ay nagboluntaryong mauna upang manguna. Pero habang lumalayo siya, mas lalo siyang nataranta. Sa tuwing pumupunta si Lick sa downtown, palaging ang mga girlfriend niya ang umaakay at gumagabay sa kanya. Kaya ngayon ay wala siyang ideya kung saan siya pupunta. Bukod dito, medyo masikip ang lugar na ito. Ito ay ang Ring Road, ang pangunahing kalye ng kabisera, at parehong ang teatro at ang City Hall ay matatagpuan dito mismo. Dahil sa gayong mga pasilidad, ang lungsod ay may populasyon na humigit kumulang 1,000,000. Kaya naman, hindi sila dapat maghiwalay, lalo na si Lionheart. Mukhang natakot talaga siya sa kwento ni Haina. Kaya naman, hinawakan ni Haina ang kanyang kamay para patunayan na hanggat hindi nila isiniwalat ang kanilang pagkakakilanlan, ligtas sila. Ngunit habang pinangungunahan niya si Lionheart, nakita niyang may ibinubulong si Lick kay Bruno. At pagdating nila sa shopping district, iminungkahi ni Haina na maghiwa-hiwalay ang lahat para mamili. Mabilis na naghiwalay sina Kay at Bruno sa mga lugar na gusto nila habang si Lionheart naman ay awkward na umamin na hindi pa siya nakakabili noon. Nang makita iyon, dinala siya ng dalawa sa isang department store. May binulong ulit si Lick sa harap ni Haina. Pagkatapos ay pagpasok sa tindahan, tumingin si Lionheart sa paligid at pumili ng isang bagay na gusto niya.
Grabe talaga ang panlasa niya, pumili siya ng isang hindi kaaya-aya na manika at pinuri pa ito bilang cute, ganap na hindi maintindihan. Nang dumating ang oras ng pagbabayad, nang marinig ang presyo ng 55 sentimo, ang binatang lalaki, na hindi alam ang mga denominasyon ng pera, ay ibinigay na lamang ang lahat. Kaya kinailangan ni Haina na magbigay ng leksyon doon. Sa kabutihang palad, si Lionheart ay royalty, kung hindi, matagal na siyang nagugutom. At mabuti na lang at mababait ang mga staff na naka-encounter nila kung hindi ay wala na. Pagkatapos noon, sinabi ni Lick na mayroon siyang personal na negosyo at kinaladkad si Lionheart. Tila may binabalak ang mga prinsipe. Nakatambay pa rin si Bruno sa bookstore na parang gustong bilhin ang buong shop. Pinaalalahanan siya ni Haina na pumili lamang ng isang libro na talagang kailangan niya. Mabuti na lang at nakilala nila ang isang mabait na tindero na nagmarka sa mga librong pinili ni Bruno para mabili niya ito sa susunod na pagdating niya. Pagkatapos ay pumunta ang dalawa upang salubungin si Prinsipe K. Sinabi niya na pumunta sa plaza, at pagdating, nagulat sila nang makitang maraming kalapati ang dumapo sa kanya. Naubos na pala ng binata ang lahat ng kanyang pera sa pagbili ng pagkain ng mga ibon. Tapos tinanong ni Kay si Haina kung gusto niya silang pakainin. Pagkatapon pa lang ni Haina ng pagkain, nagdagsaan na ang mga kalapati para kumain tapos sinubukan pa nilang buhatin ito. Buti na lang at hinayla siya pabalik ni Kay, kung hindi ay nawalan sila ng tutor. Bigla silang tinawag ni Lick at tinuro ang isang sausage stand, gusto daw kumain. Nakaramdam ng awkward ang grupo na hindi alam kung paano ito kainin, kaya ipinakita ni Haina kung paano kumain ang mga karaniwang tao. Kahit na may gabay, mukhang naninigas pa rin sina Bruno at Lionheart habang si Kay at Lick ay kumakain ng buong puso. Nang sumapit ang gabi at naghahanda na silang bumalik sa palasyo, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang magnanakaw ang dinukot ang bag ng isang matandang babae at itinulak ito pababa. Nagalit iyon sa mga prinsipe, gayunpaman, nag-alala lamang ang matandang babae na hindi nasaktan ang kanyang pinakamamahal na apo. Nang makita ang pag-aalala ng lola para sa kanyang apo, naalala nila ang kanilang lola, ang reyna, na pumukaw ng pakiramdam ng hustisya kay Lionheart. Balak niyang gamitin ang bilis niya para habulin ang magnanakaw at pagbayaran siya, pero pinigilan siya ni Kay. Habang nag-aalala pa rin ang lahat sa matandang babae, hinabol na ni Kay ang magnanakaw at kinuha ang bag. Dahil doon ay napahiya si Lionheart. Napakabilis, ang magnanakaw ay inaresto ng mga pulis at dinala. Dumating ang matandang babae upang pasalamatan si Kay na may dalang isang bag ng candy sa pagtulong sa kanya na makuha ang pitaka. Nakatanggap din si Lionheart ng bag mula sa kanya. Bagamat sinabi niyang hindi siya nakatulong, ang kanyang matapang na gawa ng pagtayo para sa isang estranghero ay lubhang kapuri-puri. Sa pagbabalik, tinanong ni Haina kung ano ang kanilang natutuhan, ngunit ang lahat ng mga sagot ay karaniwan, na nagpapakitang hindi nila naunawaan ang tunay na aral. Ang dapat nilang makita ay ang mga ngiti ng mga tao rito. Bagaman umiral ang masasamang tao sa lipunang may 1,000,000 tao, mayroong 1,000,000 paraan ng pamumuhay at personalidad. At si Haring Vincent, ang kanilang ama, ay nagsumikap na mapanatili ang mga ngiting iyon. Kung sila ay magiging hari sa hinaharap, dapat din silang magsikap na tulad niya. Napansin tuloy ni Haina ang isang kakaibang bag sa tabi nila at tinanong kung ano iyon, ngunit itinago ito ng grupo at tumanggi na sabihin, na parang hindi pa rin nila ito lubos na tinatanggap. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Haina para malinisan ang kanyang isipan, bigla siyang dinala ni Lionheart sa kung saan. Alam na tiyak na maglalaro sila ng kung ano-anong lansihin, pinasok ni Haina ang kanyang ulo at sinabing kung ano man iyon, hindi siya magtataka. Pero nagulat talaga siya, naghanda ang mga prinsipe ng isang welcome party para sa kanya kasama ang mga red along binili nila noong araw na iyon. Noong gabing iyon, napakasarap ng tulog ni Haina kasama ang mga red along ibinigay sa kanya. Isang gabi, habang naghahanda si Haina ng mga lesson para sa susunod na araw ng klase, bigla siyang nakarinig ng malakas na kaguluhan sa labas. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto na nagsasabi na ang kanyang kamahalan, pagkatapos ng kalahating taon na pagliban at ngayon ay bumalik, na labis na nagnanais na makita si Haina at ang mga prinsipe. Kinaumagahan, inihatid si Haina sa lugar ng hari. Para sa ilang kadahilanan, nakaramdam siya ng pagkabalisa at pagkayamot,
at ang hindi mapakali na pakiramdam na ito ay ibinahagi hindi lamang ni Haina, kundi pati na rin ng mga prinsipe. Bagamat lubos na iginagalang ng mga prinsipe ang kanilang ama, nakaramdam din sila ng matinding panggigipit. Tanging si Kay lamang ang nasa sabik na makita ang hari, dahil ang kanyang puso ay kasing lawak ng cosmos, ang kalawakan mismo. Kaya hindi nakakagulat na ang kanilang relasyon ay hindi katulad ng isang ordinaryong mag-ama. Pagkatapos ng formal at ceremonial na maharlikang pagbati, hindi inaasahang napaluha ang hari. Nakaramdam na pala ng awkward ang mga prinsipe dahil sa sobrang init at emosyonal ng kanilang ama kaya hindi na nila ito gustong makita. Kaya ang Diyos ng digmaan at alamat ay parang isang ordinaryong ama kung tutuusin. Napakasaya niya nang makita ang kanyang mga anak na nakikiisa sa kanilang bagong tagapagturo. Pero tapos na ang father mode at ngayon ay kakausapin niya sila bilang hari. Matapos suriin ang mga ulat at resulta ng pagsusulit ng kanyang mga anak, itinuro niya ang mga pagkukulang ng bawat isa. Ang higit na gumugulo sa kanya ay si Lionheart. Ngunit si Lionheart mismo ay nakalimutan kung ano ang ikinagagambala ng kanyang ama. Iyon ang pagsusulit na iyon na may markang isang punto. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, ang kanyang pag-akyat sa trono ay magiging isang pangarap lamang. Sa makatuwid, hiniling ng hari na muling kunin ni Lionheart ang pagsusulit at maka-score ng hindi bababa sa 60 puntos, kung hindi, mawawalan siya ng karapatang magmana ng trono. Karaniwan, lahat ay pantay, ngunit ito ay isang espesyal na kaso. Kaya, ipinagkatiwala niya kay Haina na personal na turuan si Lionheart sa loob ng 3 araw, pagkatapos nito ay muling susuriin siya. Laking gulat nito kay Lionheart. Hindi siya masyadong nag-aalala tungkol sa pagiging hari, ngunit ang dumurog sa kanya ay binaygo niya ang kanyang ama. Ngunit karamihan sa mga sisi ay nasa kanya, dahil itinaboy niya ang lahat ng mga tagapagturo noon. Ngunit ngayon ang mga bagay ay naiiba. Mayroon siyang isang espesyal na tagapagturo na henyo, hindi pa banggitin ang kanyang mga kapatid na sumusuporta sa kanya upang tulungan siyang umunlad. Kaya't agad na nagtrabaho ang lahat. Ang unang hakbang ay upang matukoy ang kanyang antas. Tiyak na alam niya man lang kung ano ang 1 plus 1, di ba? Ngunit sa katotohanan, hindi niya alam ang pinakapangunahing mga pangunahing kalkulasyon. Nagdulot ito ng tuluyang pagkatulala sa lahat na parang wala ng pag-asa. Sinabi nilang mag-isip muli at sumagot siya ng 11. Habang nagsasalita si Lionheart, lalong tulala ang lahat. Sinabi nila sa kanya na gamitin ang kanyang mga daliri sa pagbilang at salamat dito, sa wakas ay natanto niya ang sagot ay 2. Ngunit nang subukan ang isang bahagyang mas malaking halaga, siya ay natigilan muli, hindi alam na gamitin ang kabilang kamay. Nakaisip tuloy si Kay ng isang matalinong ideya. Pagsamahin ng isang bagay na kinasusuklaman ni Lionheart sa isang bagay na nagustuhan niya, partikular na ang pag-aaral sa kanya habang tumatakbo. Ito ay parang isang parusa, pagkatapos ay sinubukan nilang magtanong sa isang taong hinahangaan ni Lionheart na magturo sa kanya. Ang taong iyon ay si Bruno, ngunit habang nakikinig siya sa lektura ng kanyang kuya, kumikinang ang kanyang mga mata at nakadikit sa kanya, habang ang kanyang mga tainga ay walang ni isang salita na pumapasok at wala na itong pag-asa. Dahil sa mga pagpipilian, nagsagawa sila ng pagdaraya, na nagbigay kay Lionheart ng eksaktong kaparehong pagsubok tulad ng dati, kaya kailangan lang niyang kabisaduhin ang mga sagot. Pero naniwala ba talaga si Lick na kayang isaulo ng kanyang kapatid ang lahat ng 50 sagot sa pagkakasunod-sunod? Sa huli, bumaba pa rin ito kay Haina. Pinagsama niya ang pagkain sa mga problema sa matematika, at maayos itong malulutas ni Lionheart. Kaya, nakahanap sila ng paraan para makapag-aral siya, kahit na napakahirap pa rin. Mabilis na lumipas ang oras, at ang kakayahan ni Lionheart ay umabot lamang sa 15 puntos, malayo pa sa kinakailangang 60. Posible kayang ibalik ang mga bagay kapag ang pagsusulit ay bukas. Gustong sumuko ni Lionheart, ngunit positibong nag-iisip, kung nakagawa siya ng 15 puntos sa pagkakataong ito, kung gayon ay nakatuklas siya ng 85 pagkakamali, at sa susunod ay magagawa niya ang mas mahusay. Ang mga salitang ito ay lubos na nagpakilos kay Lionheart, na nagbigay sa kanya ng panibagong espiritu. Mabuti iyon, ngunit oras na para matulog. Ang pag-aaral ay hindi dapat makapinsala sa kalusugan ng isang tao. Kinaumagahan, bago ang pagsusulit, nag-aaral pa rin siya, sinusubukang samantalahin ang bawat sandali.
Sa wakas, dumating ang oras ng pagsubok. Handa na itong harapin ni Lionheart mag-isa. Tahimik na pinasaya siya ng kanyang tatlong kapatid at maging si Hyena, sa kaibuturan ng kanyang puso, ay nagpalakas ng loob sa kanya. Nang matapos ang oras ng pagsusulit, agad na nigrado ni Hyena ang papel. Ang resulta ay talagang nakakagulat. Si Lionheart ay umiskor ng 59 na puntos. Tuwang-tuwa ang lahat at binati siya, ngunit nakalimutan nila na ang requirement ay 60. Kaya para tuparin ang pangako, nawalan pa rin siya ng karapatang magmana ng trono. Gayunpaman, palaging may kakaibang nangyayari sa huling sandali. Nagkamali si Hyena ng isang lugar. Dapat ay nakatanggap ng isa pang punto ang papel dahil tama ang pagkakasulat ni Lionheart sa pangalan sa kakaibang estilo ng pagmamarka ni Hyena. Kaya, ngumiti pa rin ang swerte kay Lionheart at tinanggap siya ng hari. Mula noon, talagang tinanggap din ni Lionheart ang mahusay na tutor na ito. Iniabot niya ang kanyang kamay para makipagkamay at tumugon si Hyena sa parehong uri ng casual na pakikipagkamay na ibinigay ni Lionheart. Naisip ni Hyena na kung siya ay makikipagkamay ng masyadong mainit at magiliw, ang munting prinsipe ay mapapaiyak na lang muli. Dahil dito ay napahiya at nagalit si Lionheart. Nang gabing iyon, sinalubong ni Hyena si Haring Vincent na may dalang bote ng alak. Maliwanag na matagal nang magkakilala ang dalawa, ngunit nagkunwaring nagkita sa unang pagkakataon, na nagsasabing sa pamamagitan lamang ng sulat ang kanilang pagsusulatan. May katuturan ito dahil para maging tutor si Hyena, kailangang tanggapin ni Vincent ang isang kondisyon, para ilihim ang nakaraan ni Hyena. Kung ito ay ibunyag, si Hyena ay maglalaho ng walang bakas. Isang araw habang naglalakad sa bayan para mamili, biglang huminto si Hyena sa harap ng isang kafe. Hindi masyadong nag-iisip, marahil ay pinangunahan ng tadhana, pumasok siya sa loob. Bumulaga kay Hyena ang server na bumati sa kanya. Ito ay walang iba kundi ang ikalimang prinsipe na Licht. Ngunit mabilis itong itinanggi ng kawani, na sinasabing ito ay isang pagkakamali, at sinabing madalas siyang nalilito para sa prinsipe dahil sa kanyang pagkakahawig. Ang kanyang seryosong propesyonal na paraan ng pagsasalita at pagtatrabaho ay ganap ding hindi katulad ng playboy na personalidad ng ikalimang prinsipe. Matapos ipaalam ang menu at tulungan si Hyena na umorder, pumasok ang staff para ipaalam ito sa kusina. Pero sa totoo lang, siya talaga si Prince Licht. Natatakot siya na kapag natuklasan ito ng mga tao, kukutsain nila siya, na sinasabing hindi siya cool. Hindi pa banggitin na ang isang maharlikang nagtatrabaho bilang isang waiter, kung malaman ng hari tiyak na mawawalan siya ng karapatan sa trono. Pero bale, kailangan lang niyang magpatuloy gaya ng dati, nagdagdag ng kaunting pag-arte para linlanggan si Hyena na mabilis na umalis. Gayunpaman, masyado siyang nahuli sa kanyang tungkulin at nakalimutan na nakatitig sa kanya nang malapitan si Hyena. Tinanong niya ang may-ari kung may ibang magsisilbi kay Hyena. Ngunit ang panuntunan ng kafe ay kapag ang isang server ay dumalo sa isang customer, kailangan nilang pagsilbihan sila ng buo mula simula hanggang matapos. Kaya naman, walang choice si Licht kundi magtiis ng kaunti, sa pag-aakalang aalis na si Hyena. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naglabas pa ng libro si Hyena para basahin, na parang pagpapahirap kay Licht. Sa sandaling iyon, sumiklab ang isang maliit na sagupaan sa pagitan ng dalawang kabataang lalaki, na halos nasugatan ang isang babae na nakaupo sa malapit. Mabuti na lang at pumasok si Licht, iniligtas ang dalaga at ipinakita ang kanyang pagiging gentleman. Pagkatapos, bilang isang tagapamagitan, pinatahimik niya ang dalawang nag-aaway na lalaki. Sa ilang mga propesyonal na kilos at salita, nalutas niya ang parehong mga problema ng sabay-sabay, na nakuha ang atensyon ng buong kafe. Kahit si Hyena ay pinuri siya. Naisip ni Licht na nagawa niyang linlanggan si Hyena. Pero out of nowhere, isang sulat mula kay Hyena ang nahulog sa kanyang mga kamay. Iyon ang naging mas malala. Gayunpaman, hindi lamang si Hyena, kundi pati na rin ang kanyang ama ay nalaman at humingi ng isang pulong. Lalong naging seryoso ang sitwasyon. Si Hyena ay hindi basta-basta tatayo at manood ng mga bagay na umiikot. Kaya, nagpasya siyang makialam. Nakakatense ang usapan ng mag-ama. Nagsalita si Hyena bilang pagtatanggol kay Licht, na itinuro na ang kanyang mga aksyon ay seryoso at hindi talaga walang kabuluhan. Ngunit ang dahilan kung bakit siya nagtrabaho bilang isang waiter ay talagang nagmula sa pagiging mapaglaro dahil ang mga babae ay nagustuhan na pagsilbihan ng isang gwapong waiter. Sa una,
ito ay napakahirap at magulo. Ngunit salamat sa mabait at masigasig na tulong ng iba, kasama ng kanyang sariling pagsisikap, si Licht ay lumaki sa kung sino siya ngayon. Dahil doon, mariin siyang tumanggi na talikuran ang trabaho. Iginiit ni Haring Vincent na bilang isang prinsipe, ang ganitong gawain ay mapanganib sa kanyang kaligtasan. Nang marinig ito, nagalit si Licht, sa paniniwalang ang kanyang ama ay nagmamalasakit lamang sa royal bloodline, hindi tungkol sa kanya or sa kanyang mga kagustuhan. Ganoon din noong bata pa siya noong nilanat siya ng mataas. Ang kanyang ama ay hindi kailanman dumalaw or nagtanong sa kanya. At ngayon ay nag-aalala siya, na nagpapanggap na isang mabuting ama. Ngunit ang tunay niyang inaalagaan ay ang reputasyon lamang ng pamilya. Pagkasabi nito, umalis si Licht sa galit, kumbinsido na hindi siya maiintindihan ng kanyang ama, ang kafe ang tanging emosyonal na suporta niya. Akmang hahakbang na si Licht pabalik sa kafe, biglang sumulpat si Haring Vincent, papasok kasama si Haina sakay ng kabayo. Nang makita ang kanyang matigas na ulo na anak na ayaw makinig, sinadya ng hari na dumiretso sa may-ari. Nangangamba si Licht na gagamitin ng kanyang ama ang relasyon nilang mag-ama para i-pressure ang may-ari na tanggalin siya. Ngunit ang sumunod na nangyari ay parehong natigilan sina Haina at Licht. Hiniling talaga ni Vincent na magtrabaho ng shift sa kafe. Sa kabila ng parehong sinusubukan ni Haina at Licht na pigilan siya, tumanggi ang hari na makinig at patuloy na hinikayat ang may-ari. Dahil may 5 oras pa bago magsara, pumayag ang may-ari na subukan siya. Dahil dito, natulala si Licht, ang hari ay nagtatrabaho bilang isang waiter. Ilang araw nang nagpupumiglas at nakipagsiksikan si Licht sa kanyang sarili bago naging disente sa trabaho, kaya tiyak na mabilis matatanggal sa trabaho ang kanyang ama. Pero nakalimutan ni Licht kung saan sila nagmana ng itsura ng mga kapatid niya. Bagamat may edad na, si Vincent ay nagpapahayag pa rin ng isang hindi mapaglabanan na alindog sa uniforme ng kafe, na banihag ang lahat ng kababaihan. Naiwang tulala si Haina, wala nang masabi pa sa haring ito. Si Licht naman, inatasan siya ng manager na sanayin ang sarili niyang ama. Dahil nakipagtalo lang sa kanya ng masakit noong araw na iyon, na ngayon ay napilitang gabayan siya, iniwan si Licht na naguguluhan at hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Naisip niyang walang paraan na maging propesyonal si Vincent sa isang gabi lang. Hindi nagtagal, isang babaeng customer ang humiling ng serbisyong perpekto para sa pagsasanay. Lumapit si Vincent, lumuhad sa harap niya, at nagsalita sa matamis, kaakit-akit na mga salita. Sinong makakalaban yan? Nahulog ang babae sa hari na may 6 na anak. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Marami pang bisita ang nangangailangan ng atensyon. Isang dayuhang customer ang nagtanong na hindi maintindihan ng sino man sa mga kawani. Ngunit pumasok si Vincent, ipinakita ang kanyang kahusayan sa mga wikang banyaga, naiwan ang kanyang anak na nakanganga sa gulat. Kahanga-hanga nga, kahit na si Licht ay kumapit pa rin ng buong pagmamalaki sa kanyang sariling reputasyon bilang isang lady server. Ngunit narito ang kanyang ama na nilalamangan siya, na nanalo sa bawat tao sa kafe, bata or matanda, lalaki or babae, lahat ay lubos na nagagalak. Dito lang nasulyapan ni Licht ang bagong panig ng kanyang ama, hindi ang overworked na pinuno, hindi ang emosyonal na lalaking umiiyak kapag nakikita ang kanyang mga anak, ngunit isang perpektong Ginoo, palakaibigan, pino, at matikas. At gayon din, natuklasan din ni Vincent ang mga bagong panig ni Licht, mga bagay na hindi kailanman ipinakita ng kanyang anak sa loob ng palasyo. Pagkatapos ng shift, lahat ng staff, maging ang may-ari, ay nakiusap kay Vincent na manatili, at sinabing ang kanyang presensya ay naging masaya sa gabi para sa bawat customer. Pero hinailan na lang niya si Licht palabas para sa isang private talk. Doon, humingi siya ng tawad sa hindi niya tunay na pag-unawa sa kanya. Sa lahat ng panahon, ang inaalala niya ay hindi ang karangalan ng maharlikang pamilya, kundi ang buhay at kalusugan ni Licht. Si Licht naman ay nanghinayang na hindi makita ng malinaw ang kanyang ama. Kahit na abala sa mga gawain ng estado, si Vincent ay dumating pa rin upang suriin siya habang siya ay natutulog. Maliwanag, walang ama ang hindi kayang mahalin ang kanyang anak, nagkamali lang sila ng pagkakaintindi kung paano niya ito ipinahayag. Kaya nagpa siya si Licht na umalis sa kanyang trabaho sa kafe. Si Haina, tahimik hanggang ngayon, sa wakas ay nagsalita. Ang kafe na ito ay lubos na nagpalakas ng kanyang sariling kahusayan sa trabaho, kaya't patuloy siyang pumupunta rito araw-araw.
Kaya, hindi kailangang mag-alala ni Vincent tungkol sa kaligtasan ni Lick dahil personal itong ginagarantiyahan ni Haina. Nang marinig ito, pumayag si Vincent. Mula noon, hindi na nakita ni Haina si Lick bilang isang misteryosong prinsipe, kundi bilang isang matalas at masiglang binata. Pagkalipas ng ilang araw, tinipon ni Haina ang 4 na prinsipe upang pag-usapan ang isang hypothetical na senaryo. Nag-post siya ng isang sitwasyon, ipagpalagay na ang isang tindahan ng alahas ay nahihirapan at kailangang humiram ng pera sa estado. Paano ito dapat panghawakan? Agad na sinagot ni Lick na dapat lang ipahiram sa kanila ng estado ang pera. Ngunit agad na tinanggihan ang kanyang ideya dahil malinaw na ipinagbabawal ng batas ang estado na magpahiram sa mga individual. Pagkatapos ay nagsalita si Lionheart, na nagmumungkahi na maaari silang tumawag sa mga mamamayan para sa tulong, bawat isa ay mag-aambag ng maliit na halaga hanggang sa makolekta ang buong halaga. Bagamat hindi lubos na nakakumbinsi ang ideya, talagang nahanap ito ni Haring Vincent na kawili-wili. Nais pa niyang iharap ito sa konseho, kaya't hiniling niya kay Lionheart na magsulat ng isang detalyadong ulat para sa talakayan. Nang purihin si Lionheart, nakaramdam ng matinding inggit si Bruno. Mula pa noong bata pa siya, lagi na niyang hinahangaan ang kanyang ama at inaasam niyang maging isang hari na katulad niya. Gayunpaman, marami ang naniniwala na ang kanilang panganay na kapatid ang tunay na karapat-dapat na magmana ng trono. Upang ipaliwanag ng kaunti, ang pamilyang ito ay may 6 na kapatid na lalaki. Sa ngayon, 5 ang kilala, at ang pinakamatanda ay tila may sapat na talento upang hindi nangangailangan ng pagtuturo. Sa kagustuhang malampasan ang kanyang panganay na kapatid, si Bruno ay sumuko sa pag-aaral. Ngunit ngayon ay nasumpungan niya ang kanyang sarili na nagseselos kay Lionheart, nag-aalala na ang kanyang nakababatang kapatid ay maaaring maging isang henyo din tulad ng panganay. Nang makitang nahihirapan si Bruno, nilapitan siya ni Haina para kausapin. Ngunit umiling lamang si Bruno, sinabing walang dapat ikabahala. Dahil sa ayaw ng idiin pa, inilipat ni Haina ang usapan sa nalalapit na thesis presentation ni Bruno sa isang unibersidad. Dahil ito ay isang medyo mahirap na paksa, si Bruno ay humingi ng opinyon at payo ni Haina. Matapos suriin ito, nagkomento si Haina na ang thesis ni Bruno ay mukhang isang kopya lamang ng isang nakaraang presentasyon, walang anumang orihinalidad. Ang pinaka-nagalit sa kanya ay ang maraming pagkakamali sa spelling na nakakalat sa kabuuan, na maingat niyang minarkahan. Naniniwala si Haina na may dinadala si Bruno, ngunit dahil ayaw magsalita ng binata, pinili niyang huwag siyang pilitin. Sa huli, binigyan ni Haina ng hamon si Bruno na magsulat ng isang disertasyon tungkol sa mga pagbabagong nais niyang dalhin sa bansa. At kung mabago siyang makagawa ng maayos sa loob ng 2 linggo, hindi na siya ituturing ni Haina na kanyang estudyante. Ang hamon na iyon ay naging isang malakas na motibasyon, na nagpasigla sa espiritu ni Bruno. Mula noon, nagkulong siya sa kanyang silid, walang pagod sa paggawa ng disertasyon. Sa tuwing hindi nasisiyahan, itinatapon niya ang lumang draft at nagsimulang muli. Gabi-gabi, naghirap siya hanggang sa nakatulog siya sa kanyang mesa dahil sa pagod. Pagdating ng araw, isinumite ni Lionheart ang kanyang ulat sa kanilang ama, habang si Bruno naman ay nagbigay kay Haina. Ang pagod na mukha lamang ni Bruno ay nagpapakita kung gaano siya nagsumikap, at ang resulta ay lumampas sa inaasahan ni Haina. Nalaman niyang si Bruno ay talagang karapat-dapat na maging kanyang mag-aaral. At sa disertasyong ito, may kumpiyansa na makapaghaharap si Bruno sa unibersidad. Pumasok si Bruno sa unibersidad at sinimulan ang kanyang presentasyon, ayaw niyang bigin si Haina. Nang matapos ito, nakaramdam siya ng kaunting panghihina ng loob nang wala siyang makitang agarang reaksyon. Ngunit pagkatapos ay sumambulat sa palakpakan ang mga manunood, na muling nanambalik ang kanyang tiwala sa sarili. May nag-imbita pa sa kanya na magpresenta sa paaralan nila pagkatapos. Sa sandaling iyon, nagpakita ang ikatlong idolo ni Bruno, ang propesor mismo. Humanga sa pagtatanghal, inanyayahan niya si Bruno sa isang kainan kung saan iminungkahi niya na talikuran ni Bruno ang trono at samahan siya sa pagiging iskolar. Samantala, hinintay ni Haina na bumalik si Bruno, at nang makita niyang ibinalik siya ng karwahe, nagpakita din ang isang count. Nagpakilala ang lalaking ito bilang si Rosero, aide ng unang prinsipe. Ipinaalam ni Rosero kay Haina ang tungkol sa pagkikita ni Bruno ng gabing iyon.
Si Bruno, na sumasalungat pa rin sa alok ng propesor, ay narinig niyang tahasan na sinabi na ang kanyang mga pagkakataon na magmana ng trono ay halos zero dahil ang panganay na kapatid ay malinaw na ang pinaka-promising. Bago umalis, binigyan ng propesor si Bruno ng 1 linggo para magbigay ng mapagpasyang sagot. Sa loob-loob, si Bruno ay nanatiling nag-aalinlangan, dahil lagi niyang hinahangad na maging hari tulad ng kanyang ama. Gayunpaman, nang marinig niya si Vincent na labis na pinupuri ang ulat ni Lionheart, lalo pang nasaraan ng loob si Bruno, nawalan ng tiwala sa sarili. Sa loob ng 1 buong linggo, nalubog siya sa pagdududa sa sarili, hindi makapagpas siya. Isang araw, nakita ni Haina si Bruno habang kinakaladkad siya ng isang aso, or kahit isang bagay na hindi kamukha nito. Nang marinig ni Bruno na ibuhos ang kanyang mga alalahanin, malumanay na sinabi ni Haina na ang pagiging iskolar ay hindi isang bagay na mas mababa. Alam ni Haina na wala siyang karapatang magpasya sa kinabukasan ng 4 na prinsipe, ngunit umaasa pa rin siyang pag-isipang mabuti ni Bruno, dahil kung hindi, isang araw, pagdating ng katandaan at karamdaman, baka mauwi siya sa higaan, pagsisihan ang mga desisyong ginawa niya. Pagkatapos ng maraming araw ng pag-iisip, sa wakas ay nakahanap ng kailan-awan si Bruno at natuklasan ang sarili niyang sagot. Pinuntahan niya ang propesor at ipinahayag na papasok siya sa kanyang paaralan, ngunit hindi kaagad. Nais ni Bruno na maghintay hanggang sa siya ay tunay na maging mature at mas sanay bago ituloy ang akademikong landas. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pinakamalaking pangarap ay maging isang hari tulad ng kanyang ama, at hindi siya susuko sa pangarap na iyon, gaano man kaliit ang pagkakataon. Nang marinig ito, napangiti ang propesor, na nagpapakita ng pag-unawa at paggalang sa determinasyon ni Bruno. Malugod niyang tinanggap ang sagot at sinabi pa niyang maaaring bisitahin siya ni Bruno anumang oras na gusto niya. Pagkatapos nito, umalis ang propesor, nag-iwan ng isang tahimik na lugar sa likuran. Sa mismong sandaling iyon, nagpakita si Haina. Tinitigan niya si Bruno ng may matinding paghanga, dahil ang hindi natitinag na pagpupursige na iyon ang nagpatibay sa kanyang pagtitiwala sa kanya. Ipinahayag ni Haina ang kanyang pagnanais na tumayo sa tabi ni Bruno, kasama niya sa paglalakad patungo sa layuning masakop ang trono. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakarating sa tainga ni Rosiero ang balitang hindi tinalikuran ni Bruno ang trono. Nang marinig ito, inilipat niya ang kanyang focus, nagpa siya sa halip na alisin si Haina. Mula noon, inutusan ni Rosiero ang kanyang mga nasasakupan na palihim na mangalap ng impormasyon tungkol sa kanya. Isang tahimik na gabi, lumapit si Kay kay Haina para humingi ng payo. Maya-maya pa ay sunod-sunod na ring dumating sina Bruno at Lionheart, bawat isa ay may gustong itanong. Nang makitang magkasama ang tatlong nakatatandang kapatid, tumanggi si Lick na maupo at sumunod na rin. Agad niyang itinaas ang isang nakakalokong tanong. Kung ang isang tao ay kailangang pumili sa pagitan ng isang magandang babae na may patag na katawan or isang babae na hindi masyadong kapansin-pansin sa hitsura ngunit may isang malaking asset, sino ang dapat piliin? Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Bruno at pinutol na mabuti pang matulog na kaagad si Lick para sa pagprotekta sa mga kababaihan sa mundo. Gayunpaman, hindi pinansin ni Haina ang gayong kalokohan at mabilis na bumalik sa gustong sabihin ni Kay. Walang itinago si Kay at matapat na inamin na hiniling sa kanya ni Vincent na sanayin at pagbutihin ang kanyang mga kasanayan sa komunikasyon, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa katunayan, lahat ng 4 na prinsipe ay may kanya-kanyang kahinaan. Masyadong hindi seryoso si Lick at medyo kulang pa rin sa tiwala si Bruno na maging hari. Walang isyu sa personalidad si Lionheart, ngunit mahina sa aritmetika. At ang tanging balakid ni Kay ay ang komunikasyon. Sa loob ng pamilya, maayos ang lahat. Ngunit sa mga katulong or bantay, ito ay ibang kwento. Halimbawa, sa tuwing dumadaan at binabati ng mga gwardya, ang malamig na tingin ni Kay ay nagpaparamdam sa kanila na parang gusto niya silang atakihin. At kapag nakikipag-usap sa mga katulong, ang kanyang mabagsik na ekspresyon ay tila pinapagalitan ang kanilang trabaho. Hindi sinabi ni Kay ang mga bagay na ito, ngunit madaling na misinterpret ng iba ang kanyang mukha. Sa takot na iwasan siya ng mga tao, madalas siyang walang sinasabi. At habang nanahimik siya, mas lalo silang natatakot. Kinaumagahan, isasama ni Haina si Kay para magsanay ng komunikasyon. Kinaumagahan, dinala ng 3 prinsipe si Adele para makipagkita kay Haina.
Nagtampo ang batang babae. Sinabing gusto niyang pumunta sa zoo dahil sinira ng tuta sa bahay ang paborito niyang painting. Nang marinig ito, nakaramdam ng awkward ang kanyang tatlong kapatid dahil medyo malayo ang zoo at ayaw nilang mahirapan ang pagpunta. Ngunit nang makitang maluha-luha na ang kanilang kapatid, sumuko sila at nagpasya na kunin si Adele para pasayahin siya. Naisip ni Haina na ito ay isang magandang ideya, lalo na't ang paglalakbay ay maaaring maging isang magandang pagkakataon para kay Kay upang sanayin ang kanyang mga kasanayan sa komunikasyon. Ang unang sinabi ni Haina ay ang pag-ensayo sa pagpapangiti kay Kay. Sinubukan niyang magpakita ngunit masyadong matigas, hanggang sa puntong kinailangan ni Lionheart na pumasok at gawin ito sa halip. Nang makarating sila sa zoo, itinagubilan ni Haina na kung nakakita si Kay ng isang hayop na nakita niyang kawili-wili, subukan niyang ngumiti. Ngunit nang si Kay ay tunay na ngumiti, ang kanyang mukha ay talagang mukhang mas mapanganib kaysa karaniwan, na nag-iiwan sa lahat ng medyo hindi mapakali. Nagpatuloy ang grupo sa pamamasyal. Una ang ostrich pen, pagkatapos ay ang bear area. Naisip ni Lionheart na ang mga oso ay magiging maganda tulad ng mga pinalamanan na hayop, ngunit ang katotohanan ay ganap na kabaligtaran. Nang makita sila, natakot si Adele, at kaya kinailangan ni Kay na malumanay na aliwin ang kanyang kapatid na babae upang mapanatag siya. Pagkatapos nito, pumunta ang buong grupo sa feeding area. Ang lahat ay napapaligiran ng mga hayop maliban kina Bruno at Haina, na hindi gaanong napapansin. Samantala, si Kay ay napaliligiran ng isang kawan ng mga tupa, nakakaawa at nakakatuwa. Sinamantala ni Haina ang pagkakataon na sabihin kay Kay na humingi ng karagdagang pagkain sa malapit na staff. Si Kay, pawis na pawis, lumakad pero hindi naglakas loob na magsalita, saka muling bumalik, hindi pa rin may buka ang bibig. Doon lang ay napasigaw si Adele dahil kinagat siya ng kuneho dahilan para iuwi agad siya ng grupo. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nakipagpayapaan si Adele sa tuta sa bahay, napagtantong nag-overreact siya at hindi patas na nagalit dito. Ngayon bumalik kay Kay, nakita ni Haina na kailangan pa ng training ni Kay, kaya pinayuhan niya itong magsimula sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga taong malapit sa palasyo, tulad ng mga kasambahay. Kaagad na sumabad si Lick, tinuturuan si Kay ng ilang linyang karaniwan niyang ginagamit para manligaw sa mga babae. Kahit na medyo katawa-tawa, naisip ni Haina na maaari itong subukan. Kaya't inipon ni Kay ang lahat ng kanyang lakas ng loob at pumunta upang makipag-usap sa dalawang kasambahay sa malapit. Kumpiyansa niyang inulit ang mga katagang kakatapos lang niyang malaman, ngunit ang kanyang karaniwang mahigpit na titig ay nagpatakot pa rin sa kanila, dahilan para tumakas sila sa takot. Hindi nagtagal, nakasalubong ni Kay ang isang maid na nagpupumilit na magdala ng mabigat na tray at agad siyang lumapit para tumulong. Mula noon, nagsimulang tumulong si Kay sa marami pang iba sa palasyo. Gayunpaman, dahil sa kanyang malamig na hitsura at medyo matigas na paraan, ang kanyang mabait na pagkilos ay hindi naiintindihan ng mga gwardya. Dahil sa sobrang pagod sa patuloy na pananakot sa iba, nagpasya si Kay na humiga sa damuhan upang magpahinga. Sa sandaling iyon, tahimik na lumapit ang isang kasambahay, marahang nilagyan ng kumot, at dinalhan pa siya ng isang tray ng tsaa. Gayunpaman, dahil sa kahihiyan, mabilis siyang tumakbo. Lumapit si Haina at matiag ang ipinaliwanag na sa totoo lang, si Kay ay may mahusay na kakayahan na magbasa ng mga tao, ngunit dahil sa takot na mag-ingat sa iba, palagi niyang iniiwasan ang mga ito. Pinayuhan ni Haina na ang simpleng pagsasabi ng mga maikling parirala tulad ng hello, or salamat ay makikitang magalang at marahil sa mga taong iyon ay may tunay na makakaunawa sa kanyang puso. Kasunod ng payo na iyon, bumalik si Kay sa kanyang silid. Maya-maya lang ay may dumating na maid para magpalit ng kumot. Inipon ng lahat ng kanyang lakas ng loob, si Kay ay nahihiyang bamulong ng pasasalamat sa kanyang patuloy na dedikasyon sa pagtulong sa kanya. Sa kanyang pagtataka, ngumiti ang maid, hindi na natakot tulad ng dati, bagkus ay nagpakita na ng pagmamahal sa kanya. Tuwang-tuwa si Kay, agad na tumakbo si Kay upang hanapin si Haina at ang kanyang tatlong kapatid na lalaki upang ibahagi ang mabuting balita, ang kanyang mukha ay nagniningning sa isang pambihirang tanawin. Dinala ng assistant ni Vincent ang painting ni Adele na ngayon ay naka-frame na. Ang pagpipinta ay si Haina mismo ang gumawa.
Napansin niya ang isang sunog na marka sa sulok ng canvas at naghinala na nasunog ito ng kandila, malamang na itinulak ng aso sa halip na sinasadya ng aso na sirain ang painting. Pagkalipas ng ilang araw, nang medyo bumuti na ang kakayahan ni Kay sa pakikipag-usap kaya't maaari na siyang makapanligaw sa mga babae nang hindi sila tumatakbo sa takot, ipinatawag siya ni Vincent. Sinamahan ni Haina, nadatnan nila si Bruno na nandoon na. Gusto ni Vincent na pag-usapan nilang lahat ang isang pangyayari na kalalabas lang sa dyaryo. Ipinakita ng artikulo ang isang kaganapan noong nakaraang taon nang mag-aral sina Kay at Bruno sa paaralan ng militar. Ayon dito, inakusahan ng ulat ang dalawa ng paggamit ng karahasan upang takutin ang mga guro upang makakuha ng perpektong marka nang hindi kumukuha ng pagsusulit. Ang sinumang lumaban ay mapapahirapan, at ito ay naging isang bangungot para sa paaralan, na natapos lamang ng matuklasan ni Kay na malubhang nasaktan ang isang kapwa-estudyante. Isinulat pa ng mamamahayag na ang buong usapin ay tinakpan ng mga awtoridad, na sinasabing si Kay at Bruno ay sa katunayan ay nasuspend habang ang nasugatan na estudyante ay dumanas ng mas masahol pang mga kahihinatnan pinatalsik sa paaralan at pinipilit ng gobyerno. Dito, agad na nagprotesta si Bruno, iginiit na ang lahat ng nakasulat sa artikulo ay ganap na mali. Gayunpaman, mahinahong sumagot si Vincent na hindi siya maaaring makialam dahil may karapatan ang press sa malayang pananalita. Ganunpaman, nanatili ang hindi maikakailang katotohanang may not among nga si Kay. Si Haina, tahimik hanggang ngayon, ay ibinaling ang tingin kay Kay at marahang hiniling sa kanya na isalaysay ang buong katotohanan sa likod ng kwento. Noon ay kaka-enroll pa lang ng dalawa. Dahil nakakatakot ang itsura ni Kay, walang nang ahas na lumapit sa kanya. Ngunit napansin niya na madalas na nasusugatan si Bruno, palaging ginagawang dahilan na ito ay mula sa pagsasanay ng espada. Isang beses, sa sobrang tagal ng paghihintay ni Kay, tumingin siya at natuklasan niyang pinahirapan ang kanyang nakababatang kapatid. Dahil hindi napigilan ni Kay ang kanyang galit, walang awang inatake ni Kay ang isa pang lalaki, na humantong sa kanyang sariling pagkakasuspinde habang ang isa naman ay pinatalsik. Dahil hindi tinanggap ng paaralan sina Lionheart at Lick, bumitiw din si Bruno. Pagkatapos ay nagsumite ng reklamo si Vincent sa mamamahayag at maghihintay ng kanilang tugon. Kung isipin na kahit na ang hari at mga prinsipe ay walang kapangyarihan, ang lahat ay tunay na nasa kaguluhan. Hindi katakataka na ang apat na magkakapatid ay kinailangan na ngayong mag-aral sa ilalim ng mga tagapagturo ng hari. Mula noon, napilitan si Kay na magtiis ng tsismis at paninirang puri mula sa loob at labas ng palasyo. Inutusan siya ni Vincent na magtiis ng tahimik ng ilang sandali upang maiwasan ang karagdagang kaguluhan. Kasabay nito, nagkataon na nabasa ni Haina ang isa pang artikulo, na nagsiwalat na isang kriminal ang nakalusot sa palasyo. Pagkaalis, ipinahayag ni Kay ang kanyang pagnanais na direktang makipagkita muli sa estudyante mula sa insidente upang harapin siya. Nilinaw niya na handa siyang tiisin ang anumang gustong gawin sa kanya ng iba at talagang hindi na muling gagantay ng karahasan. Nang marinig ito, nagpasya si Haina na samahan siya bilang isang tagapamagitan upang matiyak na maayos ang pagpupulong. Habang naghahanda, nag-alala ang malalapit na assistant para kay Kay, ngunit buong puso pa rin silang nagtiwala sa kanya. Bilang tugon, pilit nang ngumiti si Kay at nagpasalamat sa kanila. Ang ngiti mismo ay maganda, ngunit ang kanyang malamig, mapupungas na mga mata ay nagparamdam sa sinumang tumingin sa lamig sa kanilang gulugod. Agad na pumasok si Bruno, tiniyak sa lahat na iyon ang pinakamagandang ngiti na kayang gawin ni Kay, na humihiling sa kanila na maunawaan ito. Sa tagpuan, unang pumasok si Haina at isang sundalong nakatalaga sa kanila para tapusin ang mga pamamaraan. Ang estudyante, nang marinig na gusto siyang harapin ni Kay tungkol sa artikulo, ay nag-alinlangan sandali, ngunit pagkatapos ay sumang-ayon sa kompromiso. Agad na lumabas si Haina para tawagan si Kay, ngunit sa mga sandaling iyon, ang sundalong sumama sa kanya ay tinambangan at kinaladkad ng isang grupo. Nang bumalik sina Kay at Haina, mahinahong sinabi ng lalaki na kusang pumasok ang sundalo kanina. Walang hinala, pumasok sina Kay at Haina sa loob. Ngayon ay nakaupo ng magkasama para sa isang 300 na pag-uusap, ipinaliwanag ng estudyante ang kanyang mga dahilan sa minsang pag-atake kay Bruno. Sinabi niya na may mga tsismis na kumakalat sa paaralan na ang mga miyembro ng maharlikang pamilya ay maaaring gawin ang anumang gusto nila, palaging tumatanggap ng paboritismo.
Nang makitang madalas na tumanggap ng matataas na marka si Bruno habang ang mga guro ay nakatuon sa pagtuturo sa magkakapatid at halos napabayan ang ibang mga estudyante, namumuo ang inggit at hinanakit hanggang sa tuluyang nauwi sa hidwaan. Gusto niyang humingi ng tawad, at nang makikipagkamay na sana si Kay para makipagkasundo, bigla siyang naglabas ng baril at nagpakita ang mga tauhan niya para pigilan sila. Si Haina, Kay, at ang natitirang sundalo ay itinapon sa bodega ng alak at itinali. Layo ng lalaking ito na gamitin ang tatlo bilang mga bihag para sa pantubos, pangahas na hulihin ang mga prinsipe. Dapat may death wish siya, dahil mula nang mapaalis sa paaralan, itinatakwil na rin siya ng kanyang pamilya. Nais niyang kumuha ng litrato bilang patunay sa pang-blackmail sa hari. Gayunpaman, nang kinunan niya ang mga larawan, silang tatlo ay nagpakita ng mapanukso, walang pakialam na mga ekspresyon, na walang bakas ng takot, na lalong nagpagalit sa kanya. Siya ay nagpasya na pagbantaan sila upang pilitin ang takot sa kanila, ngunit nang bumaling siya sa pagbabante kay Kay, nanatiling kalmado ang mukha ng prinsipe gaya ng dati. Gayunpaman, sa sandaling lumingon siya upang takutin si Haina, agad na nawala si Kay sa kanyang pag-iingat, na nag-iipon ng lakas upang maputol ang mga tanikala na nakagapos sa kanya. Ngunit sa pag-alala sa pangako niya kay Haina na hindi nagagawa ng karahasan, pinigilan niya ang sarili at sinubukang pigilan ang galit sa kanyang puso. Nang makitang hindi lumalaban si Kay, inatake siya ng lalaki ngunit sabay na hinarang ni Haina ang pag-atake. Matagal na niyang pinalaya ang sarili mula sa manipis na tanikala. Sa pag-ikot, ginamit niya ang mismong kadena upang may gapos ng mahigpit ang lalaki. Nang tila na-resolve na ang usapin at aalis na ang tatlo, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpakita ang mga nasasakupan ng lalaki mula sa lahat ng panig. Sa apurahang sitwasyon, nilingan ni Haina ang sundalo, hinihiling na protektahan niya si Kay, habang siya mismo ay nakahanda upang harapin sila ng direkta. Sa sandaling iyon, pinatunayan ni Haina ang kanyang tunay na kakayahan. Hindi lamang mahusay sa kaalaman at athletics, ngunit ang kanyang tunay na kasanayan sa pakikipaglaban ay pangalawa sa wala. Mabilis at maliksi siyang gumalaw, iniiwasan ang bawat bala, ni-neutralize ang bawat welga, hindi hinayaang damapo sa kanya ang kahit isang atake. Si Haina ay nag-iisang pinabagsak ang lahat ng mga kaaway. Sa sandaling iyon, bumalik ang sundalong nahuli kanina na may dalang reinforcements, ngunit wala na silang magawa. Lahat ay naayos na ni Haina. Kalmado, ibinigay niya ang gawain, na sinasabi sa kanila na dalhin ang lahat ng mga bihag sa pulisya para mapangasiwaan. Nagsalita pa rin si Kay at inanyayahan ang lalaki na pumunta sa palasyo bilang bantay upang simulan muli ang kanyang buhay, dahil ayaw niyang masyadong malupit ang pakikitungo sa iba at gusto niyang bigyan sila ng pagkakataong makabawi. Pinahahalagahan ni Kay ang kanyang kaalaman at kakayahan, sa paniniwalang maglilingkod sila ng mabuti sa bansa. Nang marinig ito, medyo gamaan ang pakiramdam ng lalaki. Pagkaraan ng ilang araw, ang artikulo ay naitama upang ipakita ang katotohanan. Nakatagpo ni Haina si Count Rosero, na gustong malaman ang higit patungkol sa kanyang nakaraan. Nang ayaw sumagot ni Haina ay agad siyang binuhat ni Rosero at sinabing ibabalik niya ito sa palasyo. Habang nasa daan, natatawa si Rosero at binanggit na simula nang dumating si Haina, nagbago na ang lahat ng mga prinsipe. Ngunit alam na alam ni Haina na si Rosero ang nasa likod ng maraming bagay sa nakaraan, mula sa pag-udyok kay Lick na magtrabaho sa labas hanggang sa paggamit ng propesor para hikayatin si Bruno na isuko ang trono. Tanging ang pinakabagong insidente na kinasasangkutan ni Kay ang nananatiling hindi sigurado. Agad itong itinanggi ni Rosero, na nagkunwaring wala siyang kinalaman, pagkatapos ay pinamunuan ang pag-uusap patungo sa kamakailang artikulo tungkol sa isang kriminal na lumusot sa palasyo. Bago pa sila makapagtalo pa, dumating na ang karwahe. Pagbaba ni Haina, nakita niyang naghihintay si Lionheart. Magsasalita pa sana siya, sumabad si Rosero, ipinahayag na alam na niya ang tunay na pagkatao ni Haina at minsan na siyang naging guro sa isang simbahan. Iginiit pa ni Rosero na sa paghuhukay ng mas malalim, natuklasan niya ang isang kawili-wiling sikreto tungkol kay Haina. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Haina, malumanay na pinapasok muna si Lionheart sa loob. Ngunit tumanggi si Lionheart na pabayaan ito. Dahil sa galit sa sinabi ni Rosero, nagpasya siyang habulin si Haina, na determinadong malaman ang katotohanan.
Napagtantong sumusunod pa rin si Lionheart, umikot si Haina para harangan ang kanyang dinadaanan at direktang nagtanong kung ano ang gusto niyang malaman. Nanatiling tahimik si Lionheart, hindi sumagot, pagkatapos ay biglang tumalikod at tumakbo. Agad namang humabol si Haina, desididong hindi siya papayagang umalis sa kalituhan. Gustong malaman ni Lionheart ang tungkol sa nakaraang pagtuturo ni Haina sa simbahan, at kinumpirma ni Haina na totoo na nagboluntaryo siya doon. Nais din ni Lionheart na ibigay ang sarili niyang mga takdang aralin para mamarkahan ni Haina. Nang makitang bumubuti si Lionheart at hindi na kinasusuklaman ang pag-aaral, natuwa si Haina na siya ay nagiging mas mature. Sumunod ay si Bruno, nagtuturo siya sa ilang bata kasama si Adele. Nang dumating si Haina, inamin ni Bruno na hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang sarili hanggang sa hiniling sa kanya ni Adele at ng mga bata na turuan sila. Noong araw na iyon, dinagsa ng mga bata sa palasyo si Bruno, kinukulit siya ng mga personal na tanong, ano ang karaniwang ginagawa niya, kung may kasintahan ba siya, kung anong pagkain ang pinakagusto niya. Sa pagharap sa tanong, nanatiling tahimik at umiiwas si Bruno, ayaw magbunyag ng anuman. Ang nasa sabik na mga bata ay mabilis na nadismaya, ang kanilang mga mukha ay bumabagsak sa pagkabagot. Nang makita ito, pinaalalahanan siya ni Haina na kung nanatili siya sa ganoong distansya, kahit na mula sa ilang mga bata, na hindi makagabay sa kanila, kung gayon paano niya isang araw na pamumunuan ang isang buong bansa ng mga paksa. Nang marinig ito, bahagyang tumango si Bruno, sa kaunti-unting nag-open up, nagkwento at magiliw na nakikipagkwentuhan sa mga bata, na nagpabalik sa masiglang kapaligiran. Sunod naman ay si Kay. Nag-aalinlangan siyang ipinagtapat ang kanyang tunay na pagnanais na bumalik sa paaralang militar. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na sabihin ito sa kanyang ama, alam niyang tiyak na tatanggi si Vincent. Gayunpaman, nanabik si Kay na bumalik upang magsimulang muli at matuto kung paano makipag-usap sa iba. Nakinig si Haina at pinayuhan na ito ang mismong pagsubok na kailangang malampasan ni Kay sa kanyang sarili. Kung talagang gusto niyang maging hari, kailangan muna niya ng lakas ng loob na harapin si Vincent at hikayatin siya ng personal sa halip na umasa kay Haina. Sa wakas dumating si Lick. Nagkusa si Haina na bisitahin ang kafe kung saan siya nagtatrabaho. Sa sandaling nagmamasid, napagtanto niya na sa pamamagitan ng trabahong ito, si Lick ay naging matured, nakakuha ng mas mahusay na pag-unawa sa lipunan at sa pang-araw-araw na buhay ng mga karaniwang tao. Pinuri at hinimok siya ni Haina na magpatuloy sa landas na iyon dahil ito ay isang mahalagang karanasan. Napangiti ng mahina si Lick dahil doon, ngunit sa loob-loob niya ay may kakaiba siyang naramdaman, parang may tinatagong palem ang sinabi ni Haina. Kinaumagahan, nagtipon ng apat na magkakapatid. Ang paksang dinala ay ang narinig ni Lionheart kay Rosiero ang tungkol sa nakaraan ni Haina. Lahat ng apat ay curious ngunit nadama na maraming puntos ang nanatiling malabo. Sa wakas, nagpasya silang pumasok sa silid ni Haina upang i-verify para sa kanilang sarili. Sa pag-aakalang si Haina ay tiyak na wala roon, kinakabahan silang tumayo sa harap ng pinto, tumango sa isa't isa, at naghanda na pumasok. Nagkataon na si Haina ay may dalang isang tumpok ng mga libro pabalik bilang mga materyales. Kaya, ang apat ay maaaring makapasok ng tahasan sa halip na maglihim, at sila ay namangha sa kung gaano kagulo ang kanyang silid. Nang marinig ang kanyang palusot na naging abala siya sa paghahanda ng mga aralin para sa kanila, nagpa siya ang apat na magkakapatid na linisin ang silid para kay Haina. Iminungkahi ni Bruno ang isang detalyadong plano, ngunit ito ay napakagulo. Kaya, napagkasunduan nilang mag-ayos muna at pag-uri-uriin ang mga detalye mamaya. Hiniling ni Haina sa apat na huwag hawakan ang kanyang personal na kahon. Naisip ng magkakapatid na ang kahon na iyon ay maaaring magbunyag ng misteryo. Kaya, sinubukan nilang buksan ito, ngunit ang paghawak dito ay magpapaalala kay Haina. Pinakamot ni Lionheart si Haina sa likod bilang pang-abala para mabuksan ito ni Lick. Sa sandaling hawakan nila ito, napansin ni Haina. Sinabi ni Lick na nauuhaw siya at pinakuha si Haina ng tubig, ngunit inalok ni Haina na magtimpla ng tsaa doon. Hiniling sa kanya ni Lionheart na kumuha ng mga pastry, ngunit sinabi ni Haina sa kanilang lahat na hayaan siyang magtrabaho. Palihim na binuksan ni Lionheart ang kahon bago pa siya mapigilan ni Haina. Nasa loob ang mga bagay na ibinigay ng apat na prinsipe kay Haina at mga sulat mula sa mga dati niyang estudyante.
Hinahangaan ng lahat si Haina at gustong maging katulad niya. Naniniwala si Haina na lahat ng kanyang mga estudyante ay mahalaga sa kanya at ang apat na prinsipe ay walang pinagkaiba. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang karakter at sa gayon ay malaking halaga para kay Haina. Nadama niya ang karangalan na turuan ang apat, at bilang parusa sa pagpuslit dito, sinabi niyang maghahanda siya ng maraming karagdagang takdang aralin. Nagpatuloy ang apat na prinsipe sa pagtulong sa isa't isa sa paglilinis ng napakalat na silid. Samantala, hiniling ni Haina kay Kay na ibalik ang ilang libro sa library. Si Lionheart ay sabik na nagboluntaryo sa halip, hinawakan ang salansan at masayang tumakbo. Sa pagkakataong iyon, may pumasok na kasambahay na may dalang mainit na tray ng tsaa at aksidenteng nabangga si Lionheart. Parehong nahulog sa banggaan at natapon ang tray, na nagdulot ng chain reaction na nagpalala sa dati ng magulo na silid. Nang makita ito, kumilos si Haina upang tumulong, ngunit iginiit ng apat na prinsipe na gusto nilang gawin ito at hinaranggan siya, at sinabing sa pagkakataong ito ay hahawakan nila ito. Itinulak nila si Haina pabalik sa kanyang desk habang matyaga silang naglilinis. Lumipas ang mga oras hanggang sa gabi, at pagkatapos ng maraming pagsisikap, sa wakas ay maayos na ang silid. Napangiti si Haina at sinabing marami siyang inihanda na takdang aralin bilang munting regalo para sa apat na prinsipe. Nagdala rin siya ng tsaa at pastry bilang maliit na pabuya. Habang nagpapahinga, nakita nila ang isang lumang pahayagan na itinago ni Haina. Iniulat ng artikulo na isang kriminal ang minsang pumuslit sa palasyo. Agad namang nagtawanan ang apat na tinawag itong kalokohan. Kung ang isang kriminal ay makapasok sa palasyo, saan siya magtatago? Bahagyang umiling lang si Haina at dahan-dahan ang pinaalalahanan na huwag maniwala sa kahit ano nang walang matibay na ebidensya. Pagkatapos, kalahating nagbibiro, kalahating seryoso, tumingin siya sa kanila at sinabing, paano kung ako talaga ang kriminal sa artikulong iyon? Itinuring ito ng apat bilang kalokohan at ipinagpalagay na nagbibiro si Haina, hindi siya posibleng maging isang kriminal. Kinabukasan, ginamit ni Haina ang kwento sa pahayagan bilang isang takdang aralin para sa apat na prinsipe. Mahigpit niyang binalaan na hindi dapat basta-basta ang mga ganitong balita dahil kung isang araw ay maging hari sila at balewalain ang mga chismis na tulad nito, hindi nila sinasadyang malagay sa panganib ang buong bansa. Ang gawain, aniya, ay ang bawat isa sa apat ay dapat pumunta sa lungsod or gumamit ng kanilang sariling pamamaraan upang imbestigahan ang insidente na iniulat sa papel. Si Kay ang unang nagsalita, nais niyang direktang makilala ang taong nagsulat ng artikulo. Gayunpaman, sa pagsusuring mabuti, hindi tinukoy ng papel ang pangalan ng may akda. Gayunpaman, nalaman ni Kay ang pagkakakilanlan ng nagrebisa ng draft. Kaya, nagpasya siyang makipagkita sa taong iyon para magtanong pa. Sa pagtatapos ng araw, bumalik siya na may dalang isang mahalagang impormasyon. Ang orihinal na may akda ay nagbitiw kaagad pagkatapos ng artikulong iyon, at sa kasalukuyan, walang nakakaalam ng kanyang kinaroroonan. Si Licht ay kumikilos pa rin ng dismissive, sa paniniwalang ang bagay ay hindi katumbas ng kanilang pag-aalala. Sa kabaligtaran, nakita ni Bruno na labis itong kainahinala, kaya naninindigan siya na kailangan nilang subaybayan ang may akda. Kinabukasan, lahat ng apat na magkakapatid na lalaki ay naghanap sa lahat ng dako, na nagtatanong sa maraming lugar, ngunit wala pa ring resulta. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Licht ang nakadiscover ng clue. Tuwang-tuwa, isiniwalat niya na binago ng may akda ang kanyang pangalan at minsan ay nagpakita sa dakilang bulwagan ng lungsod. Hindi nag-aksaya ng oras, pumunta silang apat doon at naghintay hanggang sa makaalis siya. Mabilis nilang naharang at nahuli siya. Sa ilalim ng malupit na pananakot na kung hindi siya magsasalita ng totoo, siya ay aalisin, ang lalaki ay napilitang umamin. Inamin niya na nakatanggap lang siya ng imbitasyon mula sa isang misteryosong figure. Dahil sa malamlam na liwanag, hindi niya maaninag ng malinaw ang mukha ng taong iyon, naalala lamang niya na ang estranghero ay humiling sa kanya na magsulat ng isang artikulo na nagpapahiwatig na bago ang pagluklok kay Haring Vincent, isang kriminal ang minsang nagpakita sa pista ng pag-aani, at ngayon ang kriminal na iyon ay pumuslit sa palasyo. Ngunit nang mag-imbestiga siya, wala siyang nakitang impormasyon. Kaya, hinala niya na fake news iyon. Pumasok ang apat na magkakapatid sa archive ng palasyo at nakakita ng mga record ng mga kriminal sa pista ng pag-aani.
At pagkatapos ay aksidenteng natuklasan ni Bruno ang pangalan ni Haina. Siya ay naaresto sa mga kaso ng pagdukot at pagtatangkang pagpaslang sa isang prinsipe. Ang insidente ay naganap bago umakyat sa trono si Vincent, at ang mismong prinsipe ay si Vincent mismo sa kanyang kabataan. Palibhas ay ayaw tanggapin ang katotohanan, ang apat na magkakapatid ay naupo upang muling mag-isip. Sa puntong ito, halos tiyak na nila na ang kriminal na binanggit sa artikulo ay walang iba kundi si Haina. Naalala nila na mula simula hanggang wakas, siya ang palaging nag-aatas sa kanila ng mga gawain, palaging nagbabala sa kanila na mag-imbestiga, ngunit hindi pinapayagan ang kanilang sarili na mahulog sa panganib. Sa pag-iisip ng mabuti, iyon ay hindi bababa sa isang pahiwatig. Siya talaga ang hinahanap nila at para kay Haina ay hindi kailanman itutulak ang kanyang mga minamahal na estudyante sa panganib. Gayunpaman, hindi pa rin nila maintindihan kung bakit ginawa iyon ng kanilang guro. Agad na tumakbo ang apat para hanapin si Haina at humingi ng mga sagot. Ngunit nang makarating sila sa kanyang silid, wala na siya. Nalilito pa rin, natuklasan nilang bumalik si Vincent sa palasyo. Nagpasya silang apat na makipagkita sa kanilang ama para tanungin ang katotohanan. Gayunpaman, nang harapin, si Vincent ay nanatiling tahimik, hindi gustong sirain ang pangako noon pa man. Sakto namang naging tense ang atmosphere, biglang dumating ang assistant ni Vincent na may dalang sulat na iniwan mismo ni Haina. Doon lamang tuluyang ibinuka ni Vincent ang kanyang bibig at sinimulang sabihin sa kanyang apat na anak ang katotohanang nakatago sa lahat ng oras na ito. Ikinwento niya na noong kanyang kabataan ay madalas siyang lumulusot sa lungsod upang pagmasdan ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga karaniwang tao. Sa isang naturang ekskursyon ay ninakaw ang kanyang pocket watch ng isang magnanakaw. Kasunod ng landas sa pagtugis, nakatagpo si Vincent ng isang maliit na payat na binata, at iyon ang unang pagkikita. Inutusan ni Haina ang dalawang bata na ibalik ang ninakaw kay Vincent. Nais ni Haina na umuwi si Vincent, ngunit sa halip ay sinundan niya si Haina sa lugar na tinutuluyan ng mga ulila. Si Haina ang responsable sa pamumuno sa grupo at pinagbawalan silang gumawa ng mga krimen. Nang makitang nagugutom si Vincent, binigyan siya ni Haina ng mansanas, ngunit kumagat lang si Vincent bago ipinasa sa malapit na batang babae. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit na lumabas ng palasyo si Vincent para tulungan si Haina. Tinuruan niya si Haina ng mga paraan para kumita ng pera para mapangalagaan ang mga bata. Sa pagsaksi sa katotohanang ito, nangako si Vincent sa kanyang sarili na babaguhin niya ang bansa kapag siya ay umakyat sa trono. Si Haina ay unti-unting naging tanging kaibigan ni Vincent at ang tanging taong mabubuksan niya ang kanyang puso. Noong panahong iyon, malapit na ang Harvest Festival at, sa kagustuhang tumulong, ibinigay ni Vincent kay Haina ang kanyang mahalagang ginintoang relo kapalit ng isang murang bote ng alak bilang isang paraan upang mabigyan si Haina ng pera para pangalagaan ang mga ulila sa ilalim ng kanyang proteksyon. Makalipas ang ilang araw, biglang natuklasan ng palasyo na nawala si Vincent. Nataranta ang buong korte, agad na inakala na ang magiging hari ay dinukot, at sabay-sabay na nagtalaga ng mga sundalo sa lahat ng dako upang maghanap. Samantala, aksidenteng namataan sina Vincent at Haina. Ang mga sundalo, nang makita sila, ay hindi naintindihan at inakala nilang si Haina ang mandurukot, kaya hinabol nila. Sa pagtugis, nahulog sa lupa ang gintong pocket watch ni Vincent. Ang tanawing iyon ay nagpatibay lamang sa paniniwala ng sundalo na si Haina ang salarin na dumukot sa prinsipe. Lahat sila ay bumunot ng kanilang mga baril, nagpaputok ng mga babala upang pilitin siyang tumigil. Ngunit sa mismong sandaling iyon ng panganib, sumugod si Vincent, gamit ang sariling katawan para protektahan si Haina. Sa pilitan sa isang sitwasyon kung saan ang kolektibong parusa ay nagbabanta, ang mga sundalo, na ayaw na pasanin ang responsibilidad, ay ginawa ang pag-aangkin na ginagamit ni Haina si Vincent bilang isang kalasag ng tao upang makatakas. Ang paninirang iyon ay nagpasiklab sa galit ni Haina, at siya ay mabangis na lumaban. Nang sumigaw ng malakas si Vincent ay tuluyang nag-alinlangan si Haina. At kaagad pagkatapos, siya ay iginapos at kinaladkad sa bilangguan. Sa panahon ng kanyang mga araw sa bilangguan, si Haina ay hindi nagalit or sinubukang bigyang katwiran ang kanyang sarili. Tahimik lamang siyang nagdasal, hinihiling ang kaligtasan at mapayapang pagbabalik ni Vincent sa palasyo. Pagkatapos, pagkagaling ni Vincent,
Personal siyang pumunta sa piitan para palayain si Haina. Nang maging malinaw ang katotohanan, ipinaliwanag ni Vincent ang lahat sa kanyang ama, at lubusang napatawad si Haina. Makalipas ang 1 taon, matapos na opisyal na umakyat sa trono si Vincent, bilang kilos ng pasasalamat, nagpatayo siya ng simbahan kung saan maaaring magturo si Haina. Mula sa isang ulilang batang lalaki na dati ay hindi marunong bumasa at sumulat, si Haina ay naging isang respetadong guro, na hinahangaan ng lahat gaya niya ngayon. Gayunpaman, sa pagitan ni Vincent at Haina ay umiiral ang isang lihim na kasunduan. Napagpasyahan nilang huwag nang ibunyag ang katotohanan ng taong iyon, dahil alam nilang mag-uudyok lamang ito ng hindi kinakailangang mga pagtatalo, at kung dumating ang araw na kailangang malantad ang katotohanan, aalis si Haina sa palasyo. Ngayon ay dumating na ang sandaling iyon. Tahimik na umalis si Haina sa palasyo at nagbitiw sa kanyang posisyon bilang royal tutor. Ayaw niyang malaman ng mga tao na ang mga magiging prinsipe ng kaharian ay tinuruan ng isang taong minsan ay may katayuang kriminal. Iyon ang dahilan kung bakit pinili niyang umalis, pinapanatili ang karangalan ng maharlikang pamilya pati na rin ang kanyang sarili. Bukas na ang huling aralin. Kaya inutusan ni Vincent ang kanyang mga anak na maghanda ng maigi. Nang gabing iyon, lahat ng 4 na prinsipe ay hindi mapakali, hindi makatulog. Kinaumagahan, sabay silang pumunta sa classroom kung saan naghihintay na si Haina. Nang magkita sila, ikinwento ng 4 na matagal nang ipinaliwanag ni Vincent ang hindi pagkakaunawaan. Ngunit ayaw ni Haina na tingnan nila ang bagay na puro emosyon. Mahigpit niyang pinaalalahanan sila na subukang ilagay ang kanilang mga sarili sa posisyon ng isang hari at isaalang-alang kung talagang isang kriminal ang pumuslit sa palasyo, ano ang kanilang gagawin. Pagkarinig nito, si Licht ang unang sumagot. Hindi siya magdadalawang isip, direktang sinabing tiyak na itataboy niya ang kriminal. Bahagyang tumango si Haina, pagkatapos ay ipinaliwanag pa na ang layunin niya sa pagtanggap ng tungkulin bilang tagapagturo ay upang sanayin ang 4 na maging karapat-dapat na mga hari. Ang isang tunay na hari ay hindi dapat pahintulutan ang mga emosyon na lampasan ang katwiran kapag gumagawa ng mga desisyon. Pagkatapos ay lumingon siya upang tasahin ang bawat isa sa kanila. Kay Lionheart, inamin niya na kahit minsan siya ay walang muwang, ang kanyang lakas ay nakasalalay sa kanyang kakayahang kilalanin ang kanyang sariling mga kapintasan. Bukod dito, si Lionheart ay nagtataglay ng pambihirang imahinasyon at kakayahan, mga katangiang tutulong sa kanya na maging isang mabuting hari sa hinaharap. Tungkol naman kay Licht, sinabi ni Haina na mapagpakumbaba siya, pantay-pantay ang pakikitungo sa lahat, at laging marunong makinig. Kung isang araw ay umakyat si Licht sa trono, ang bansa ay magiging isang lugar kung saan walang sino man ang dadanas ng diskriminasyon or pagtatangi. Sumunod ay si Bruno, isang taong may malaking kaalaman na hindi nagpabeya sa kanyang pag-aaral at nakapagpahatid ng pag-aaral sa iba ng may mahusay na paghuhusga at kakayahan sa paggawa ng desisyon. Kapag maging hari siya, magdadala siya ng isang makatarungang bansa. Sa wakas ay kay Kay naman, isang lalaking may mahabagin na puso at may lakas na malampasan ang kahirapan. Kung siya ay magiging hari, gagamitin niya ang lakas na iyon upang magdala ng kapayapaan sa lahat ng tao. At dahil doon, natapos ang huling aralin. Nang hapong iyon, opisyal na umalis si Haina sa palasyo.